Kabanata 3451 hanggang Kabanata 3462. Kabanata 3451. Hinawakan ng hari ng tao ang mga kamay ni Jianran. Nagpakawala ng itim at abong liwanag. Parang maraming misteryosong spell ang lumikha ng kadena na bumihag sa katawan ni Jianran. Tumalon si Hanlinger mula sa lupa. Gusto niyang atakihin muli ang hari ng tao. Bago pa siya makagawa ng anumang bagay, sinabi ng hari ng tao, sa ngayon, ang buhay niya ay konektado sa akin. Kung ako ay masaktan, magdurusa rin siya. Kung hindi ka natatakot na mamatay siya kasabay ko, hamanin kitang subukang saktan siya. Ikaw, malazwa. Galit na galit si Hanlinger, ngunit wala talaga siyang ginawa. Bata, ito ay mundo ng mga matatanda. Mas marumi ito kaysa sa iniisip mo. Hindi nagbago ang mukha ng hari ng tao. Hinigpitin niya ang pagkakahawak ng kanyang mga daliri. Ginawa nitong mas mahigpit ang trapong spell na inilagay niya kay Jianran. Mukhang nasasakal si Jianran. Bitawan mo ang nanay ko. Galit na galit si Hanlinger, ngunit hindi siya nang ahas na sumugod pasulong. Napakaliit niya. Ang kanyang isip ay hindi pa sapat na matanda upang labanan ang hari ng tao. Bagamat mayroon siyang malakas na kapangyarihan, hindi niya kayang labanan ang isang taong tulad ng hari ng tao. Hindi siya pinansin ng hari ng tao. Bumaling siya kay Little Flower at sinabi, bibilang ako hanggang 3. Bawiin mo ang iyong banal na espiritu. Kung hindi, buburahin ko siya sa pag-iral. Kaluluwa at katawan, mawawala lahat. 1, 2, 3, hindi tumigil ang hari ng tao. Binilang niya hanggang 3. Isasara na niya ng tuluyan ang kanyang mga kamay. Sandali, sigaw ni Han Little Flower, ngunit hindi tumigil ang hari ng tao. Labis na nagulat si Han Little Flower kaya inilayo niya ang kanyang Holy Spirit Protect at galit na sumigaw, hari ng tao, kung manggahas kang saktan siya, papatayin kita. Sa wakas ay tumigil ang katawan ng hari ng tao. Malamig niyang sinabi, binata, ang pagsasalita ng kalokohan ay magpapakita lamang sa iyo na isang walang silbi na tao. Huwag kang magsalita ng anumang bagay na hindi mo kayang kontrolin. Nang alisin ni Little Flower ang Holy Spirit Protect, humupa ang anyo ni Hanlinger, na parang isang anghel. Bumalik siya sa pagiging isang bata muli. Nabawasan ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, wala nang pag-asa na makakalaban siya laban sa hari ng tao. Sa pinagsamang kapangyarihan ng magkapatid, nagawa nilang pigilan ang hari ng tao. Nang maghiwalay ang kanilang mga kapangyarihan, wala sa kanila ang makakalaban sa kanya. Nagawa pa rin ni Han Little Flower na labanan ang hari ng tao ng kaunti, ngunit ang kanyang Holy Spirit Protect ay kailangang gamitin sa isang tao upang mapakinabangan ang kapangyarihan. Ang paggamit nito ng mag-isa ay hindi masyadong malakas. Hindi ito magiging malaking banta sa hari ng tao. Nang makita si Hanlinger na bumalik sa kanyang orihinal na sarili, gusto siyang patayin ng hari ng tao. Ang kapangyarihan ng universo ay muling nabuo at mariing tinamaan si Hanlinger. Gusto niyang patayin si Hanlinger upang burahin ang banta na idinudulot niya. Malinaw ang kanyang ulo. Ang pagpatay kay Han Little Flower ay mapapatunayang mahirap, at si Han Little Flower ay mayroong Holy Spirit Protect, na isang bagay na nangangailangan ng ibang mga tao upang gawin itong makapangyarihan. Hindi may kakaila na malakas ang kapangyarihan ng Holy Spirit Protect. Kung ang taong pinoprotektahan ay hindi malakas, hindi rin magiging malakas ang Holy Spirit Protect. Ang Holy Spirit Protect ni Hanlinger at Han Little Flower ang pinaka-nakakatakot. Isa lamang sa kanila ang kailangang alisin. Ngayon, labis na niyang nasaktan ang pamilya ni Han Hansen. Hindi mahalaga kung pumatay siya ng isang anak na babae ng pamilya Han. Kung ikukumpara sa pinuno ng universo, ang pagpatay sa isang tagapagmana ay halos wala. Nagsanay ang hari ng tao gamit ang Blood Pulse Sutra. Sinipsip niya ang blood pulse ng mga miyembro ng Blood Legion mula sa bawat henerasyon. Iyon ang paraan kung paano niya nagawang dalisayan ang kanyang dugo. Hindi alam kung ilang miyembro ang isinakripisyo upang gawin siyang lalaking siya ngayon. Hindi siya tulad ng ilang malambot na lalaki na walang kakayahang gumawa ng desisyon. Linger. Nakita ni Little Flower ang nakamamatay na anyo ng hari ng tao at pinalitan ng espasyo upang harangan si Linger mula sa kapangyarihan. Pinagsabog niya ang kanyang banal na espiritu upang maghagis ng suntok sa papasok na kapangyarihan ng universo ng hari ng tao. Nang makita ang dalawang kapangyarihan na malapit ng magbanggaan, itinaas ng hari ng tao si Jianran sa harap. Sa pagkakataong ito, hindi nagagawa ng parehong pagkakamali ang hari ng tao. Inilagay niya si Jianran sa harap, ngunit hindi niya hinayaang hawakan ng kapangyarihan ni Little Flower si Jianran. Papasabugin ng kanyang kapangyarihan ang katawan ni Jianran. Kung gusto mong mabuhay siya, maging tapat ka sa akin, malamig na sabi ng hari ng tao. Kinailangan ilayo ni Little Flower ang kanyang kapangyarihan.
Kung hindi, ang kanyang suntok ay haantong sa pagsabog sa katawan ni Jianran bago pa man niya maabot ang hari ng tao. Binawi ni Little Flower ang kanyang kapangyarihan. Tinamaan ng kapangyarihan ng universo ng hari ng tao si Little Flower at pinalipad siya. Bagamat mayroong kapangyarihan ng Holy Spirit Protect na sama-sama sa kanya, na nangangahulugang hindi mapapatay si Little Flower, nang umalis si Little Flower, nalantad si Linger. Hindi nagatubili ang hari ng tao. Ginamit niya ang pagkakataong iyon upang bumuo ng isang daliri. Itinuro niya ang noo ni Han Linger na may pagnanais na basagin ang kanyang espiritong katawan. Linger. Nakaramdam ng sama ng loob sina Jianran at Han Little Flower. Gusto nilang gamitin ang kanilang mga katawan upang harangan ang atake na malapit nang bumagsak kay Han Linger. Hindi makagalaw si Jianran. Gustong mag-teleport pabalik ni Han Little Flower, ngunit huli na. Galit na galit sina Wang Fujing at Tang Xinliu na nakasaksi nito, ngunit hindi pa rin sila kasing bilis ni Han Little Flower. Hindi nila magagawang magsagawa ng isang pagliligtas. Habang ang lahat ay nagulat na nakita ang katawan ni Han Linger na malapit ng suntukin ng mga kapangyarihan ng universo ng hari ng tao, biglang nagkaroon ng isang flash. Isang maliit na katawan ang lumitaw sa harap ni Han Linger. Ito ay may kasamang gintong liwanag. Ang kapangyarihan ng universo ng hari ng tao ay sumalungat sa napakatalino na gintong liwanag na iyon. Parang alak na ibinubuhos sa isang bote. Basta nawala ito. Bauer! Sister Bauer! Nang makita ng lahat ang anino na ito na dumating, lahat sila ay kasing saya at nagulat. Tuwang-tuwa sina Han Linger at Han Little Flower. Tinawag nilang lahat siyang ate. Mahigpit na hawak ni Bauer ang isang maliit na gintong gourd. Tinitigan niya ang hari ng tao. Ginamit niya ang kanyang gourd upang alisin ang kapangyarihan ng universo ng hari ng tao. Sa malayo sa kagubatan, nakatayo si Chaos sa tuktok ng isang mataas na puno. Tumingin siya kay Bauer at tila naguguluhan. Hindi pa nagtagumpay si Bauer sa pagsasama sa Super God Gene Seed, kaya napakadelikado para sa kanya na subukang labanan ang hari ng tao ngayon. Ayaw niyang mangyari ito. Ngunit pumunta doon si Bauer sa kanyang sariling kagustuhan, at wala siyang kapangyarihan upang subukang pigilan siya. Sa pagpapakita ng hari ng tao sa Space Garden, sa lahat ng lugar, medyo naguguluhan siya. Ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa mga santuwaryo, kaya hindi niya nalaman ang tungkol kay Chinshu na kinain ng hari ng tao. Paano mo nang ahas na saktan ang nanay ko? Tumingin si Bauer sa hari ng tao at nagsalita ng napakabagal. Hinawakan ng hari ng tao si Jianran at malamig na sinabi, mabuti na narito ka. Nilalabanan ako ng buong pamilya, kaya ngayon magkakaroon ako ng pagkakataong burahin kayong lahat. Ikaw ang dapat mamatay. Bihirang magalit si Bauer, ngunit ngayon, galit na galit siya. Itinaas niya ang gourd at itinutok sa hari ng tao. Hinawakan ng hari ng tao si Jianran at malamig na sinabi, kung gusto mong mamatay siya, gawin mo. Kumilos si Bauer na parang walang naririnig. Hawak niya ang gintong gourd na ang ilalim nito ay nakaharap sa langit. Nakaharap ang gourd sa hari ng tao. Tinapik niya ang gourd. Ginawa nitong lumiwanag ang maliit na gintong gourd na may ginto. Isang sinag ng ginto ang lumabas dito, na pumutok patungo sa hari ng tao tulad ng isang laser. Sister Bauer, huwag mong gawin. Nagulat sina Little Flower at Linger. Natutunan na ng hari ng tao ang kanyang aral mula kay Han Little Flower. Hindi niya papayagan na hawakan ng kapangyarihan ni Little Flower si Jianran. Ibinaba niya ang kanyang kamay at inilayo si Jianran. Ang spell na nagbigkis kay Jianran ay humigpit. Hamukay ito sa kanyang balat at mukhang handa ng basagin ang kanyang katawan. Kabanata 3452. Malamig ang tingin ni Bauer. Ang maliit na gintong gourd sa kanyang mga kamay ay hindi umaalis. Malamig niyang sigaw, nanay. Bumalik ka na. Naramdaman ng hari ng tao ang hindi magandang pakiramdam tungkol dito. Gumamit siya ng mga kapangyarihan ng batas upang takpan ang kalangitan at biglang nakaramdam ng kawalan. Ang si Jianran, na hawak niya, ay nasok papunta sa maliit na gintong gourd na may mahiwagang chain spell na nagpanatili sa kanya sa pagkakakulong. Nagbago ang mukha ng hari ng tao. Huwag nating sabihin na ito ay dahil lamang sa kapangyarihan ni Bauer, ngunit kahit si Han Little Flower at Han Linger ay nakipag-cooperate upang talunin siya. Humarap siya, nais lamang na makalayo. Gusto mo na bang tumakas ngayon? Parang huli na yata. Malamig na utos ni Bauer. Ginamit niya ang maliit na gourd upang magliwanag sa hari ng tao. Biglang nagsimula ang espasyo na mag-ikot-ikot. Isang gourd ang nasa gitna ng pag-ikot. Pinagsama-sama ni hari ng tao ang kapangyarihan ng universo. Hindi siya makapag-teleport palayo. Ang buong espasyo, ang lahat ng batas at utos nito, ay naabala ng presensya ng gourd na iyon.
Hindi nagawang gamitin ni Hari ng Tao ang kanyang mga kapangyarihan ng batas upang gumalaw at magbago ng bagay. Gamit ang kanyang mga kapangyarihan ng universo, nakipaglaban siya pabalik sa puwersa ng suction. Ano man ang kanyang subukan, hindi siya makalayo at makalipad mula sa pagkakahigop. Masama, saan ka pupunta ngayon? Sigaw ni Hanlinger. Ang kanyang katawan ay pinagsama sa Holy Spirit Protect ni Han Little Flower. Papunta siya kay Hari ng Tao, na kasalukuyang nasa espasyo. Kakaibang ang kapangyarihan ng maliit na gourd ni Bauer. Ang puwersa ng suction niya ay tila epektibo lamang kay Hari ng Tao. Hindi nito naaapektuhan ang iba. Hindi naaapektuhan si Hanlinger kahit kaunti, kaya tumakbo siya sa harap ni Hari ng Tao at malakas na tinadtad siya ng suntok sa mukha. Hindi makalaban si Hari ng Tao kay Linger, na may Holy Spirit Protect na nagpoprotekta sa kanya. Nakulong ang kanyang katawan sa mahiwagang puwersa ng suction. Wala siyang magawa upang makalayo, kaya pinukol niya si Linger ng suntok sa mukha. Nagiba ang mukha ni Hari ng Tao habang yumuko ang kanyang katawan. Dahil nasok siya ng maliit na gourd, hindi siya makalipad palayo. Kailangan niyang manatili sa eksaktong lugar. Galit na galit si Linger. Kumilos ang isang kamao at isang paa. Binugbog niya si Hari ng Tao na parang isang manika. Gumalaw siya pakanan at pakaliwa bilang tugon. Unti-unting nabasag ang Geno prototype armor habang tumatagal. Nanunood si Keo sa nangyayari. Nakapako siya sa labas, hindi makapaniwala. Anong nangyayari? Bakit ang kanyang kapangyarihan ay hindi mas mababa sa taong ito, na kalahating hakbang na lang sa pag-abot ng universe class o baka mas magaling pa? Hanggang dito na lang ba ang makakaya ng isang halo-halong tao? Naisip ni Chaos. Nang makita na parang guguho na ang kanyang Diyos na katawan, naging napakapuot si Hari ng Tao. Matapos niyang ubusin si Chinshu, patuloy na humihina ang kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang iwasan ang Geno God Base. Hindi niya inasahan na magbibigay ng ganitong problema ang kanyang mga tagapagmana. Kumaba ang kanyang puso. Nagsimula ng rumumble ang paligid ng espasyo. Parang may dambuhalang tsunami sa kalawakan. Ang buong espasyo sa Space Garden ay nagkaroon ng malalaking galaw. Ang bawat bagay at nilalang ay nagbago ng anyo. Nagkagulo ang kanilang mga katawan. Lumabas mula sa isang dambuhalang bato ang lugar na iyon na nagsimula ang pagyanig. Ito ay ang Geno Tablet. Nang makita ang umiikot na liwanag ng Geno Tablet, parang isang dambuhalang calculator na nagkakalkula ng isang bagay. Patuloy na kumikislap ang mga simbolo ng liwanag dito. Mula nang lumitaw ang Geno Tablet, ang spirit light ni Hari ng Tao, na na-restrict, ay naging mas maliwanag. Dati, ang kanyang kamay lang ang may spirit body. Sa tulong ng Geno Tablet, nagsimulang magmukhang spirit-like ang kanyang katawan at ang itim na kristal na armor. Bumangga. Nagsuntukan sina Hari ng Tao at Hanlinger. Hindi naple AS ni Hari ng Tao si Hanlinger, ngunit hindi na tulad noon na siya ay dominado. Nagbago ang mukha ni Bauer. Lumipad ang katawan ni Hari ng Tao. Nakalayo siya sa puwersa ng suction ng gourd. Bumagsak ang Geno Tablet sa Space Garden. Ang buong Space Garden at ang kalawakan ay parang nasa ilalim ng presyon ng Geno Tablet. Ang mga nilalang na hindi pa nasa Break World Class ay pinilit bumaba sa lupa ng mga batas ng Geno Tablet. Hindi sila makagalaw. Muling tinangka ni Hanlinger na atakihin si Hari ng Tao, ngunit ang spirit body ni Hari ng Tao ay kayang makipaglaban sa bilis at lakas ni Hanlinger. Mas naging madali na ang harang. Hindi na siya pinipigilan ni Hanlinger. Hanlinger, bumalik ka na. Malungkot na sigaw ni Bauer habang tinatawag si Hanlinger. Napakabata ni Hanlinger. Nang makita niyang kayang harangan ni Hari ng Tao ang kanyang mga atake, natakot siya ng kaunti. Narinig niya si Bauer na tumatawag sa kanya, kaya bumaba siya. Ako ang leader ng Geno Tablet. Kayang kong supalan ang buong universo. May kapangyarihan ka, pero hindi sapat upang talunin ako. Nakasuot si Hari ng Tao ng sirang Geno prototype armor. Nang maging spirit siya, bumalik ito. Binabalot nito ang katawan ni Hari ng Tao na parang bago. Gamit ang Geno Tablet, magagawa ni Hari ng Tao na umakyat sa hakbang na iyon. Tumingin si Chaos mula sa malayo habang nagaganap ang lahat. Siya ay pangunahing nag-aalala sa kaligtasan ni Bauer. Malapit nang umakyat si Hari ng Tao sa hakbang na iyon, ngunit kailangan lang ni Bauer ng kaunting apoy. Hindi talaga niya kayang makipaglaban sa kanya. Nakatayo si Hari ng Tao sa harap ng Geno Tablet habang isang langit ng Diyos na liwanag ang nagpoprotekta sa kanyang Diyos na katawan. Nakita ng mga tao na may dalawang kidlat na nagbabanggaan. Puno ng ginto ang mga mata ni Bauer. Pinaputok niya ang dalawang gintong liwanag sa kanya. Sa pagtama ng paningin ni Hari ng Tao sa kanyang mga liwanag, sumabog ang dalawang nakakatakot na kapangyarihan sa pagitan nila. Nabagsak ang kalawakan. Nabagsak ang oras at ilaw.
Lumitaw ang isang kakaibang butas. Parang nandyan, pero wala naman. Parang isang dambuhalang, walang laman na butas. Hindi nakapagtataka na ito ay air ng God Chaos Party at pinuno ng Geno Hall. Kung aakyat ka pa sa hakbang na iyon, kailangan kong labanan ka gamit ang aking kapangyarihan. Tumuwang ang mahabang kulay purple na buhok ni Hari ng Tao. Lumilipad ito kasabay ng itim at abong kapangyarihan ng universo. Ang kapangyarihan ng universo ay nagsimulang magbago, naging kulay purple. Nagmukhang nagdidilaw ang Geno tablet at ang kapangyarihan ni Hari ng Tao. Nagsusuot sila ng kulay purple na liwanag. Parang isang misteryosong tablet mula noong sinauna na bumaba sa lugar. Nang magbago ang kapangyarihan ni Hari ng Tao at ang Geno tablet, naging parang natutunaw na yelo ang Geno prototype armor niya. Naging Diyos lang ito na inabsorba ng kanyang katawan. Ang perpektong Diyos na katawan ni Hari ng Tao ay naipakita na ngayon sa lahat. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay naglalabas ng isang misteryoso at makapangyarihang kulay purple na liwanag. Ang liwanag na iyon ay hindi akma sa mga batas at utos ng universo. Pinipili nitong ihiwalay ang mga batas ng universo mula sa kanyang katawan. Nagtatago ang katawan ni Hari ng Tao sa isang malabo na layer na parang matte glass. Tinahak niya ang hakbang na iyon. Tumalo ng puso ni Chaos. Kahit alam niyang mangyayari ito, nababahala pa rin siya. Sa tulong ng lumang pinuno at ng kanyang dugo, kasama ang Geno tablet, hindi malamang na hindi niya makakaya ang huling hakbang na iyon. Ang ikinalulungkot ni Chaos ay mahirap ang naging pag-akyat ni Hari ng Tao sa hakbang na iyon. Ngunit, ang pagsupil ni Bauer at Linger ang naging sanhi upang tuluyang makamit niya ito. Naitawid niya. Ngayon, ang kanyang katawan ay mukhang kakaiba. Nagliliwanag si Hari ng Tao ng isang misteryosong kulay purple na liwanag. Napakunot noo si Bauer. Tumingin siya kay Hari ng Tao at sinabi kay Little Flower, hayaan mong gamitin ko ang iyong banal na espiritu. Kabanata 3453. Narinig ni Little Flower ang utos. Inilayo niya ang kanyang Holy Spirit Protect upang hindi ito makita kay Hanlinger. Nag-teleport siya sa harap ni Bauer at inabot ang kanyang kamay, sinusubukang ilagay ang Holy Spirit Protect sa kanyang katawan. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Chaos, ang kapangyarihan ni Han Little Flower ay tiyak na kakaiba. Ang kakaibang kapangyarihan ng spirit body na iyon ay katulad ng kapangyarihan ng isang God Spirit, ngunit iba ito. Mukhang dumadampi ito sa gilid ng isang puwersang universe class. Ang kanyang mga kapangyarihan ay maaaring ang huling kinakailangan upang itulak ang huling hadlang at ipagsama siya sa Super God Gene Seed. Sa ganoong paraan, maaari rin niyang gawin ang huling hakbang na iyon. Ang pakikipaglaban kay Hari ng Tao ngayon ay maaaring isang magandang ideya pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin siya. Noong nakaraan, isinuko ni Chinsho ang kanyang katawan. Walang pangatlong taong sumali. Ang purong Geno prototype armor na sinamahan ng Reboot Blood ay nagbunga ng isang depekto. Ngayon, ang katawan ni Hari ng Tao ay ganap na nabuo, at binura nito ang presensya ng isang depekto. Walang pagkakamali, nagawa niyang tahakin ang huling hakbang na iyon ng perpekto. Gayunpaman, magkatulad pa rin ang kapangyarihan ni Bauer at Hari ng Tao. Ibig sabihin, mahirap hulaan kung sino sa dalawa ang mananalo. Nang makita ang kamay ni Little Flower na humahawak kay Bauer, biglang, isang purple na anino ang kumislap. Lumitaw si Hari ng Tao sa harap ni Little Flower na may imahe ng isang malabong anino ng kamao. Nagulat si Little Flower sa biglaang paglitaw nito, ngunit naging isang lalaki na siya ng maraming pagpapasya. Hindi siya mahihiya sa isang labanan tulad nito, at hindi siya yuyuko at mapapahiya sa malabong anino ng kamao na paparating sa kanya. Tumayo siya ng mataas at mayabang at itinaas ang kanyang kamao. Itinaas niya ito upang salubungin ang paparating na atake. At tinanggap niya ito. Ang resulta ng dalawang napakalaking banggaan ay isang malaking pagsabog ng puting spirit light. Boom! Nabasag ang kamao ni Little Flower kasabay ng puting spirit light. Ang kanyang katawan ay parang isang kanya na pinaputok. Lumipad siya sa kagubatan ng Space Garden. Ginawa nitong halos sirain ang kagubatan. Nagulat si Wang Yuhang at ang iba pa. Natutunan ni Little Flower ang kanyang Super God Spirit Body, at malinaw na nakikita na ang kanyang kapangyarihan ay kabilang sa pinakadakila sa universo. Gayunpaman, hindi pa rin niya kayang harangan ang suntok ni Hari ng Tao. Mahirap isipin kung gaano nakakatakot ang suntok na iyon. Blurg. Sa ilalim ng Holy Spirit Protect, nasugatan pa rin si Little Flower ng sapat upang magsuka ng dugo. Basag ang kanyang kamao at mga buto. Hindi sapat ang kapangyarihan ng Holy Spirit Protect upang pagalingin ang kanyang mga basag na buko. Bukod pa rito, ang kanyang sugat ay nadungisan ng isang purple na hangin. Hawak ni Bauer ang gintong gourd. Naglabas siya ng isang gintong liwanag.
Ang gintong gourd ay lumikha ng isang resonance na nagliwanag kay hari ng tao. Nakatayo si hari ng tao sa loob ng gintong liwanag, ngunit hindi siya mukhang gustong umiwas sa anumang bagay. Ngayon, ang suction ay mas malakas kaysa dati. Nang magliwanag ito kay hari ng tao, wala itong epekto. Parang napakaraming gintong sinulid na pumapalibot sa kanya, hinihila ang kanyang katawan. Parang gusto nilang bitagin si hari ng tao at hilahin siya sa isang bangin, ngunit ang katawan ni hari ng tao ay parang isang bundok na hindi kayang ilipat. Ito ang tunay na kapangyarihan. Ito ay isang bagay na kayang lumaban sa mismong universo. Hindi pinansin ni hari ng tao si Bauer. Hinuyam niya ang kanyang kamao upang maramdaman ang makapangyarihang kapangyarihan na mayroon siya ngayon. Malungkot ang tingin ni Bauer tungkol sa lahat, ngunit hindi humina ang liwanag ng gintong liwanag. Mas lumakas ito. Nang magliwanag ang gintong liwanag, ang lahat ay nasok sa gourd. Tanging ang katawan ni hari ng tao ang hindi gumalaw. Hindi siya magawang ilipat. Nakatanggap si Little Flower ng isang napakalaking suntok, at maraming sakit ang dala nito. Sa pamamagitan ng pagtitipon ng lakas, kinailangan niyang itayo ang kanyang sariling nasugatan na katawan. Mananatili siyang nakatayo. Umakyat siya mula sa mga guho at nag-teleport muli kay Little Flower. Gusto niyang ibigay ang kanyang banal na espiritu sa kanya. Ayaw ni hari ng tao na magsama si Bauer sa banal na espiritu. Gumalaw siya ng mabilis. Hindi siya mapigilan ng gintong liwanag ng gourd. Dumating siya sa harap ni Little Flower. Sa pagkakataong ito, sinuntok niya si Little Flower sa dibdib. Ang suntok ay tumago sa buong dibdib ni Little Flower. Nagdurugo si Little Flower, ngunit mukhang masaya siya. Umalis ang banal na espiritu sa kanyang katawan at lumipad kay Bauer mula sa ibang direksyon. Niloko lamang niya si hari ng tao upang maihatid ang banal na espiritu kay Bauer. Nang makita ang banal na espiritu na halos dumating sa harap ni Bauer, nawala ang katawan ni hari ng tao. Sa susunod na segundo, hinawakan ng kanyang kamay ang espiritu na parang banal na anghel. Hindi tama na sabihing hawak ito. Ang purple na usok sa paligid ng kanyang mga kamay ang bumalot sa banal na espiritu. Ang banal na espiritu na hindi maaaring masira ay hinawakan ni hari ng tao. Ang iyong mga maliit na trick ay walang silbi sa harap ng tunay na kapangyarihan. Ako ang universo. Ibig sabihin, ako ang buong universo. Isa ka lamang nilalang na umiiral sa universo. Gaano man kalakas o katapang mong ipakita ang iyong mga kapangyarihan ng universo, maaari mo bang asahan na lalabanan mo ang tunay na kapangyarihan ng klase ng universo? Hinawakan ni hari ng tao ang banal na espiritu. Gumamit ang kanyang 5 daliri ng isang nakakasakal na lakas upang magpakawala ng isang makapangyarihang kapangyarihan na maaaring sumire sa banal na espiritu. Blurg. Butas ang dibdib ni Little Flower. Nasugatan na siya, ngunit ngayon ay nasira na ang kanyang spirit body. Dumudugo siya ng labis. Namamatay na siya sa lupa. Little Flower, kuya ko. Tumakbo si Hanlinger sa harap ni Little Flower. Hinawakan niya si Little Flower at ibinigay ang kanyang spirit power sa kanyang katawan. Gusto niyang gawin ang kanyang makakaya upang iligtas siya. Nang humawak ang kanyang spirit power sa mga sugat ni Little Flower, sumabog ang isang purple na usok. Hindi ito makapasok sa katawan ni Little Flower. Ikaw, sinusumpa kita, malamig ang tingin ni Bauer. Inilayo niya ang kanyang gourd. Dama po ang gourd sa kanyang noo. Naging isang gintong glassy liquid na tumakip sa buong maliit na katawan ni Bauer. Naging isang gintong armor na bumalot sa kanya. Nang makita ni Chaos na nagsama si Bauer sa kanyang gourd, nag-alala siya. Hindi 100% ang antas ng pagsasama ni Bauer. Hindi pa niya tinatahak ang huling hakbang na iyon. Hindi pa siya isang kalaban na kayang makipaglaban kay hari ng tao. Ngunit hindi nagpaplano si Bauer na umatras. Kumislap ang kanyang gintong katawan. Pumunta siya sa harap ni hari ng tao na parang isang gintong kidlat na kumikislap sa paligid ni hari ng tao upang gumawa ng maraming gintong anino. Iyon ay dahil lamang sa ngayon ay napakabilis ni Bauer. Kahit ang mga elite ng universo ay hindi kayang sundan ang kanyang katawan. Nasa espasyo si hari ng tao. Hindi siya gumalaw. Iginagalaw niya ang kanyang braso at hinaharangan ang lahat ng atake ni Bauer. Kung hindi niya pa tinatahak ang hakbang na iyon, hindi ito gagana. Umiling si Chaos. Nag-iisip siya ng paraan kung saan makukuha niya si Bauer at makakatakas. Isang walang saysay na laban ang laban na ito. Kailangan niyang mag-isip ng paraan kung saan makukuha niya si Bauer at makakatakas. Pagkatapos lamang makumplito ang pagsasama ni Bauer ay makakalaban siya. Nakita ni hari ng tao ang ganap na pakinabang na mayroon siya ngayon. Hindi banta sa kanya ang kapangyarihan ni Bauer, ngunit hindi lubos na nasiyahan si hari ng tao. Maingat siyang tao. Kung kontrolado na niya ang entablado, hindi niya papayagan ang anumang aktor na manatili kung hindi niya sila gusto.
Sa susunod na segundo, sumabog ang kapangyarihan ni Hari ng Tao. Ang lakas ng suntok ay nagpanginginig at nagpapayanig sa mismong universo. Tila sinisira nito ang lahat. Pinagpira-piraso ang mga substance chain at batas. Ang lahat ay parang papel sa harap ng lakas ng marahas na kapangyarihang iyon. Sa pagharap sa nakakatakot na kapangyarihan, iba ang hitsura ng mukha ni Bauer. Nagsuot siya ng isang pares ng salaming pang-araw sa kanyang mukha. Sa susunod na sandali, may kakaibang nangyari. Biglang nagmukhang hari ng tao ang katawan ni Bauer. Parang dalawang hari ng tao ang nakatayo sa tapat ng isa't isa. Boom! Naging hari ng tao si Bauer. Nang hindi naghihintay, nagpakawala siya ng isang suntok. Dahil ang lakas ng suntok ni hari ng tao ay katulad ng kanyang kalaban, na itatag ang isang pantay na sitwasyon. Nagulat si hari ng tao. Hindi niya alam kung ano ang salaming pang-araw ni Bauer, ngunit ginawa nilang magmukhang siya si Bauer. Hindi lamang siya nagmukhang siya. Ibinahagi rin nila ang parehong kapangyarihan. Bago pa man makapag-isip ng diretso si hari ng tao, sinimulan na ni Bauer ang kanyang pag-atake. Ang kapangyarihan na ipinasabog niya ay kapareho ng kay hari ng tao. Ang kapangyarihan ng universo at mga elemento na ginamit niya ay eksaktong pareho. Dalawang hari ng tao ang naglalabanan ngayon, at walang makapagsasabi kung sino. Hindi nila alam kung aling hari ng tao ang dapat nilang alalahanin. Kabanata 3454. Hindi ako naniniwala na kaya mong kopyahin ang isang universe-class power. Hindi naniniwala si Human King na kaya ni Bauer na kopyahin ang isang universe-class power. Lumapit siya sa kanya, nais makita kung gaano kagaling na gayahin ni Bauer ang kanyang mga talento. Ang dalawa sa kanilang mga kapangyarihan ay tila hindi masyadong malakas. Tila nakadepende ito sa kanilang mga katawan. Ang malabong purple ay hindi masyadong matalas pagkatapos ng lahat. Kung saan maaaring makasakit ang kanilang mga kapangyarihan ay sa pagharap sa pinsala na maaaring magarantya na ang isa ay hindi na makakabawi pa. Sa kalawakan, mayroong isang purple crack. Tila permanente ito. Kahit na kayang ayusin ng universo ang kanyang sarili, hindi nawawala ang crack. Hindi kayang matanto ng ordinaryong mga piling tao ang kanilang mga galaw. Nakita nila ang dalawang malabo, purple na anino na naglalaban sa universo. Ilan lamang sa kanila ang nakapanood sa dalawa na isagawa ang kanilang labanan. Linger, kamusta si Little Flower? Sinawang Yuahang at ang iba pa ay dumating sa harap ni Little Flower, na namamatay at kasalukuyang nahimatay. Hindi tumitigil ang pag-agos ng madugong buta sa kanyang dibdib. Sinubukan ng lahat na gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang pagalingin si Little Flower. Kapag dumapo ang kanilang mga kapangyarihan kay Little Flower, palaging pinapasabog ang mga ito ng purple mist. Hindi nila kayang pagalingin si Little Flower. Ang kaya lamang nilang gawin ay pakunutin ang noo ng walang malay na si Little Flower. Damn it, galit na sabi ni Tang Xinliu. Nasaan si San mo? Kung hindi siya babalik, mamamatay ang kanyang biological na anak dahil sa kanyang kamakailang pambubugbog. Hindi niya sinisisi si Hansen, syempre. Gusto lamang niyang ilabas ang kanyang galit sa pagiging ganap na walang silbi. Tumabi kayo. Huwag kayong gumawa ng kahit ano kung hindi ninyo alam kung paano siya pagalingin. Ibigay ninyo sa akin si Little Flower. Lumapit si Han Yufei sa bumagsak na anak. Nang makita ang kanyang pagdating, tumabi ang lahat. Sinuri niya si Little Flower. Sa Geno Hall, pinapanood ni na Crepe Myrtle at ng mga God Spirit ang kompetisyon ni na Bauer at Human King. God Hall Leader? Hindi pa universe class si Bauer, ngunit kaya pa rin niyang gayahin ang mga kapangyarihan ng universo, sabi ni Light Goddess. Malinaw na nagulat siya. Anong nangyayari dito? Dahil ba talaga iyan sa salaming pang-araw na suot niya? Kakaiba ang tingin ni Crepe Myrtle habang sinasabi niya, kung hindi ako nagkakamali, ang mga salaming pang-araw na iyon ay pagmamay-ari ng dating pinuno. Hindi ko alam na kayang gawin ng mga salaming pang-araw ang ganoong bagay. Talaga bang nangyari iyon? Tumingin doon sina Light Goddess at ang iba pang mga God Spirit. Kamukha talaga nila ang salaming pang-araw na dating suot ng dating pinuno. Tulad ng hindi alam ni Crepe Myrtle, walang ibang nakakaalam na ang mga salaming pang-araw ay nagtataglay ng isang kapangyarihan na katulad noon. Hindi talaga maintindihan ni Moment God ang labanan na nangyayari, kaya sinabi niya, sa eksaktong parehong uri ng katawan at kapangyarihan, naniniwala ako na kayang talunin ni Bauer si Human King. Ayon sa teorya, kahit sino ay maaaring maging panalo. Sa parehong katawan at parehong kapangyarihan, ang isa na may orihinal na anyo ay dapat na mas mahusay. Ngunit ang katawan ni Human King ay pinagsama sa katawan at kaluluwa ni Qin Shu. Ngayon lamang siya nakarating sa universe class. Walang duda na natututo pa rin siya nito. Mahirap para sa amin na matanto kung sino sa kanila ang maaaring maging panalo.
Habang sila ay nag-uusap, pinanood ni Crepe Myrtle ang kanilang labanan sa kalawakan. Nagtaas siya ng isang ngiti at sinabi, kahit sino sa dalawa ang manalo sa labanan na ito, ang pinsala na nagawa sa universo ay malamang na hindi na mababawi pa. Ngayon, ang universo ay bibigyan lamang ng mas maraming butas. Kakaiba ang tingin ni Keo sa labanan. Alam niya na ang salaming pang-araw ay pagmamay-ari ng dating pinuno. Madalas isuot ng dating pinuno ang mga ito bago siya biglang tumigil sa pagsusuot sa mga ito. Isa lamang itong pares ng salaming pang-araw, kaya hindi niya agad napagtanto ito. Ngayon, nagawa niyang mapansin na ang parehong pares ng salaming pang-araw na suot ni Bauer. Ang mga salaming pang-araw na iyon ay nagtataglay ng isang nakakatakot na uri ng kapangyarihan. Nakakayang gayahin ang mga kapangyarihan ng Universe Class. Hindi inaasahan ni Chaos ang ganitong uri ng pag-unlad. Nagawang sabihin ni Chaos at Crepe Myrtle ang pagkakaiba sa pagitan ni Bauer at Human King. Tuwang-tuwa sila sa paraan ng pagliko ng mga bagay. Pinapanood din ni Moon God ang labanan na ito. Kahit na napakalakas niya, hindi niya kayang matanto ang mga mandirigma ng malinaw. Tinanong niya si Tai, anong nangyayari? Si Bauer ay nakakuha ng kalamangan, sabi ni Tai. Tila mas malakas ang tunay na anak na babae ng dating pinuno at ng dating pinuno ng God Chaos Party, sabi ni Moon God. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga gene ay tiyak na mas mahusay kaysa kay Human King na isa lamang byproduct. Kawawa si Human King sa pagdaan sa lahat ng iyon. Sinabi ni Tai, matatalo pa rin si Bauer. Bakit? Tanong ni Moon God sa kanya nang may pagkabigla. Pagkatapos ng lahat, hindi talaga siya Universe Class, sabi ni Tai. Ginagamit niya ang salamin upang gayahin si Human King. Tiyak na malaking kapangyarihan ang ginagastos niya. Hindi siya tatagal ng masyadong matagal sa ganoong estado. Sa kasong iyon, ano ang maaaring gawin? Hindi pa kumikilos ang Geno Hall. Ang taong iyon na si Crepe Myrtle ay hindi tutulong kay Bauer na labanan si Human King. Maligayang sasama ba sa kanya ang Geno Hall? Hindi ba naiintindihan ng matanda na iyon? Sumimangot si Moon God. Naiintindihan niya ang mga pusta ng higit sa kahit sino, ngunit naiintindihan din niya kung sino ang lumalabas na matagumpay, sabi ni Tai. Kahit ang mga tao tulad niya at ako ay nangangailangan pa rin ng isa pang kalahating hakbang upang umaban. Hindi namin kayang labanan ang tunay na mga kalaban ng Universe Class. Ang lumabas doon ngayon ay hindi malayo sa pagpapakamatay. Kaya, uupo na lang siya at walang gagawin upang tumulong sa mga bagay. Hindi masyadong masaya si Moon God tungkol dito. Siyempre, kakailanganin niyang gumawa ng isang bagay sa oras, sabi ni Tai. Ang kailangan niyang gawin ay hindi direktang labanan si Human King. Kailangan niyang maging handa na buksan ang universo. Ay reboot ang universo? Tanong ni Moon God nang may pagkabigla. Oo, ay reboot ang universo kung matalo si Bauer, sabi ni Tai. Iyon ang kanyang huling paraan para pigilan si Human King. Mahirap pa ring sabihin kung gagana o hindi ang trick na iyon. Pagkatapos ng lahat, nagtataglay ng reboot blood ang katawan ni Human King. Maaaring hindi gumana sa kanya ang pag-reboot ng universo. Nanatiling tahimik si Moon God. Wala siyang sinabi. Kung sinabi ni Tai na walang saysay ang pakikipaglaban ni Crepe Myrtle kay Human King, kung gayon ay walang saysay ito. Ngayon, kailangan nilang ipagdasal na hindi matalo si Bauer. Hindi makapaniwala si Human King na sinupil siya ni Bauer. Si Bauer lamang ang gumagaya sa kanyang katawan at kapangyarihan, ngunit nang maglaban sila, tila natatalo siya. Mas mahusay si Bauer sa paggamit ng kanyang mga kapangyarihan kaysa sa kanya. Parang ipinanganak na siya na may mga kapangyarihan. Napunit ang mga kapangyarihan ng universo ni Human King. Ang mga kamay ni Bauer ay parang mga kutsilyo na tumago sa kanyang dibdib. Ang kanyang dibdib ay nakatanggap ng isang mahabang sugat. Nanalo. Tumalo ng puso ni Chaos. Sa susunod na segundo, ang kanyang mga pag-asa ay sinipsip ng isang walang ilalim na bangin. Pagkatapos ng slash na iyon, dapat na nagawa ni Bauer na humabol. Dapat nagawa niyang supulan si Human King at patayin siya. Sino ang mag-iisip na sa sandaling ito ay babalik si Bauer mula sa kanyang Human King mode at babalik sa hugis at anyo ng isang bata. Suot pa rin ng kanyang mukha ang salaming pang-araw, ngunit hindi na kumikinang ang salaming pang-araw. Mukha rin siyang bagong labas lamang sa tubig ang kanyang katawan. Napakaputla ng kanyang mukha na parang babagsak siya anumang oras. Mula sa kanyang huminang estado, malalaman ng isa na naubos na niya ang labis na lakas. Tuwang-tuwa si Human King tungkol dito, at hindi siya uupo sa paligid na nag-aalangan kung ano ang susunod na gagawin. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan na kaya niya upang suntukin ang huminang si Bauer. Ang purple na kapangyarihan ay nagdala ng isang malungkot na liwanag na sumire sa lahat. Dumating ito ng direkta sa harap ni Bauer. Masyadong pagod si Bauer.
Hindi niya kayang iwasan ang suntok na paparating. Huwag mong gawin. Sabay na sumigaw sina Hanlinger at Chaos, ngunit wala silang magawa tungkol dito. Ang laban ni Bauer at Human King ay lumisan na sa lugar ng Space Garden. Kabanata 3455. Nang makita na malapit ng tamaan ng kapangyarihan ng universo ni Human King si Bauer, kinatakutan ang pinakamasama. Bigla, ang kapangyarihan ay nagyelo sa hangin. Parang nagyelo ito. Tumigil ito ng 3 talampakan ang layo mula kay Bauer. Tuwang-tuwa ang lahat. Akala nila ay bumalik na si Hansen, ngunit ang nakita nila ay hindi iyon. Tila walang sino man o walang huminto kay Human King. Hawak niya ang kanyang punching stance nang ibinaba niya ang kanyang ulo. Nanginig ang kanyang katawan sa lugar. Nakakahiya. Isang boses ang lumabas sa bibig ni Human King. Ang boses na ito, gayunpaman, ay ganap na naiiba sa kung ano ito dati. Nagulat at hindi sigurado ang lahat tungkol sa kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay narinig nila ang boses ni Human King. Ang boses na iyon ay nagulat. Nanginig ang vocal cords. Ikaw, paano mo nagawa? Walang pagtanggi na si Human King na ngayon ang nagsasalita. Tiyak na boses niya iyon, ngunit ang tono at pagbigkas ng kanyang mga salita ay hindi nagpapakita ng kumpiyansa na ginawa nila dati. Iba na ngayon. Parang natatakot si Human King. Maghihintay sana ako ng ilang sandali hanggang sa ganap na magsama ang katawan at kaluluwa bago bawiin ang kontrol ng katawan, ngunit ang iyong pag-uugali ay nagpahiya sa akin bago ko gustong kunin ang katawan. Natatakot ako na kailangan ko na lang bawiin ang kontrol ng katawan ngayon. Muling tumunog ang mayabang at malamig na boses. Ngayon na naririnig na ito ng lahat, alam nila na nagmumula ito sa bibig ni Human King, ngunit hindi si Human King ang talagang nagsasalita. Shinshu, Ginoo, sa God Chaos Party, kinilala ng ilang nilalang kung kanino ang boses. Shinshu, hindi ako makapaniwala. Ito na ang pinakadakilang plot twist sa kasaysayan ng universo. Buhay pa rin siya. Wow! Nagulat sina Chaos at Crepe Myrtle sa pag-unlad na ito. Sabi ng boses ni Human King habang nanginginig, akin ang katawan na ito, ikaw na Hanggal. Hindi mo ito maaagaw sa akin. Akala mo kaya mo, ngunit iyon ay iyong sariling ilusyon. Hinayaan ko lamang na patuloy kang maniwala. Nakikita mo, ang aking katawan at kaluluwa ay isang perpektong tugma. Ngayon, ang iyong basang kaluluwa ay sira, at hinihigop ako nito. Hindi mo ako kayang labanan, gaano man katindi ang iyong hiling. Mahalaga ba iyon? Pagkatapos sabihin iyon ni Shinshu, ang katawan at purple na buhok ni Human King ay tumuwid. Lumilipad ito sa langit na may purple na liwanag. Nakatingala ang ulo ni Human King. Ang kanyang mga mata ay may 4 na pupils. Sa isang mata, 2 pupils ang nagbabago. Ang isa sa mga purple pupils ay lumalaki kaysa sa isa habang ang isa pang pupil ay lumiliit. Hindi. Imposible. Sumigaw ng malakas si Human King mula sa kanyang bibig. 2 pupils na lamang ang natitira sa kanyang mga mata. Tila nagpapakita ng malaking pagkakaiba ang kanyang katawan. Sa ilang kadahilanan, mukha siyang ibang tao. Ang presensya ng taong iyon ay nagbago upang maging isa sa matinding kapangyarihan. Iyon pa rin ang parehong katawan, ngunit ang presensya ay nagbago. Nagbigay ito sa mga tao ng ibang impresyon at pakiramdam tungkol dito. Leader. Maraming miyembro ng Blood Legion ang nakasaksi sa eksenang ito. Mukhang kulay abo ang kanilang mga mukha pagkatapos ng nangyari. Hindi sila sigurado kung ano ang nangyayari. Si Human King, na dating sumipsip sa katawan ni Shinshu, ay kinukuha na ngayon. Sa kabaligtaran, si Shinshu ang siyang kumukuha at nagdadalisay ng kaluluwa. Hindi mukhang partikular na masaya sina Chaos at Crepe Myrtle tungkol dito. Malakas si Human King, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa ibang mga tao. Hindi pa siya nasanay sa mga kapangyarihan sa loob niya, at may problema rin ang kanyang isip. Kung kinuha ni Human King ang kanyang katawan nang gawin ni Bauer ang hakbang na iyon, kaya niya siyang talunin. Kung ang amo ng katawan na iyon ay naging si Shinshu, mababa ang pagkakataon ni Bauer na manalo. Tumingin si Shinshu kay Bauer at lumakad papunta sa kanya. Huwag mong saktan ang ate ko. Si Hanlinger ay sumusugod pa rin. Nasa harap na siya ngayon ni Bauer. Ibinuko niya ang kanyang mga kamay sa harap ni Bauer at galit na tumingin kay Shinshu. Ngumiti si Shinshu. Ikaw si Hanlinger, tama. Ako si Hanlinger, kaya ano? Tumingin si Hanlinger kay Shinshu, ngunit nakaramdam siya ng kaunting takot. Hindi masama, sabi ni Shinshu. Sa iyong potensyal, kung lumaki ka at i-level up ang iyong katawan sa maximum, tiyak na maaari mong gawin ang hakbang na iyon. Sa unibersong ito, mahirap maghanap ng mga taong mas malakas kaysa sa iyo. Mabuti na alam mo kung gaano ako kalakas, sabi ni Hanlinger. Hindi mo ba narinig ang tungkol kay Ate Bauer? Masyado ka pang bata ngayon.
Hindi ako makapaghintay na lumaki ka. Pagkatapos sabihin iyon ni Chinshu, inabot niya ang kanyang mga kamay. Parang hinihila ang katawan ni Hanlinger ng isang hindi nakikitang uri ng suction. Dama po siya sa mga kamay ni Chinshu. Iginulong niya siya sa kanyang mga manggas. Bitawan mo si Linger. Kahit na alam ni na Wang Fujing, Wang Yuhang, at ang iba pa na mahina sila, sumugod pa rin sila. Nagyelo ang mga mata ni Chinshu sa lugar. Tila tumigil ang oras at espasyo. Nagyelo ang katawan ng lahat. Parang hindi sila makagalaw. Hindi ako si Human King, sabi ni Chinshu. Wala akong interes na pumatay ng isang bata. Pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang mga kamay. Itinapon ng katawan ni Hanlinger. Mabilis siyang dumapo sa ibabaw ni Wang Fujing na hindi kasalukuyang makagalaw. Nagawang kontrolin muli ni Wang Fujing ang kanyang katawan. Dala niya si Hanlinger na nahulog sa kanyang spirit body mode. Bantayan mo siya. Sa ngayon, hindi ito ang lugar niya para lumaban. Tumigil si Chinshu sa pagtingin kina Wang Fujing at Hanlinger. Lumakad siya kay Baoer. Hindi gumalaw si Baoer. Ang ginawa lamang niya ay tumingin kay Chinshu. Kanina, nilabanan niya si Human King. Malakas siya, ngunit hindi nakaramdam ng anumang pressure si Baoer sa paglaban sa kanya. Ngayon na nakaharap kay Chinshu, hindi maiwasan ni Baoer na makaramdam ng malaking pressure sa loob niya. Baoer, umalis ka. Sira ang espasyo ng katawan ni Chaos at dumating sa harap niya. Tumayo siya sa harap ni Baoer at hinaplos ang kanyang katawan. Gusto niyang ilagay ang katawan ni Baoer sa kalawakan upang mas madali siyang makatakas. Bago mahawakan ng kanyang mga kamay si Baoer, naramdaman niya na parang pinigilan ng isang tiyak na kapangyarihan ang kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. Tumingin si Chinshu kay Chaos at sinabi, Mr. Leader, sa totoo lang, parang inakita. Dapat akong magpasalamat sa iyo sa pagbibigay sa akin ng buhay. Kung iniisip mo ang mga lumang panahon ng may pagmamahal, bakit hindi mo ako paboran at hayaan mong umalis si Baoer? Napansin ni Chaos na hindi makagalaw ang kanyang katawan, at nagulat siya dahil dito. Ang mga kapangyarihan ng Universe Class ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala niyang kaya nila. Noong nakaraan, hindi nagawang gamitin ni Human King ang tunay na mga kapangyarihan ng Universe Class. Ngayon, kontrolado ni Chinshu ang katawan. Ipinapakita niya sa mundo ang tunay na kapangyarihan ng kung ano ang kayang gawin ng mga individual ng Universe Class. Kahit na nawala na ni Chaos ang karamihan sa kanyang kapangyarihan at ang kanyang katawan, ang pagbitag sa kanya ay hindi pa rin dapat naging madali. Gayunpaman, nagawa ito ni Chinshu ng madali. Tumingin si Chinshu kay Chaos at malamig na sinabi, wala akong pasensya na maghintay. Paumanhin, ngunit hindi ko siya maaaring hayaang umalis. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Chinshu ang kanyang mga kamay. Akala ng lahat na may gagawin siya kay Baoer. Ginamit niya ang isang daliri sa kanyang kanang kamay upang hiwain ang kanyang kaliwang palso. Humantong ito sa pagtulo ng purple na parang kristal na dugo mula sa sugat. Ito ay dugo, at ang mga patak ng dugo na iyon ay lumutang kay Baoer. Inumin mo ang dugong ito. Makakatulong ito na pabilisin ang iyong pagsasama sa isang Jinseed. Hihintayin kita. Pinadugo ni Chinshu ang kanyang sugat. Nagulat ang lahat. Walang sino man ang nag-asahan na mag-uugali si Chinshu sa ganitong paraan. Kung ikukumpara kay Human King, baliw si Chinshu. Kabanata 3456. Nagdala ng presyon si Chinshu sa lahat, at mas nakakatakot siya kaysa kay Human King. Nang ibalik ni Chinshu ang kanyang katawan, walang pagpatay at walang malambot. Ang nakakatakot na iyon ay tahimik, at kumakalat ito. Pinaparamdam nito kay Wang Fujing, Lin Feng, at sa iba pa na malamig ng hindi malamig. Ang kanilang mga katawan ay walang tigil na nanginginig. Hindi nagsalita si Baoer mula nang bumalik si Chinshu. Tumingin siya kay Chaos, Hanlinger, at sa iba pa. Ininom niya ang dugo ni Chinshu nang walang pag-aalinlangan. Nang inumin niya ang dugo, parang ang gintong liwanag ni Baoer ay gas na sinindihan. Nagliliyab ito, at malakas itong nagliliyab. Ang katawan ni Baoer ay nasa ilang ginto at maliwanag na liwanag. Patuloy siyang lumalaki. Ang kanyang 5 taong gulang na katawan ay lumalaki ng napakabilis. Mula sa pagiging isang maliit na bata, naging isang teenager siya, at mula sa pagiging isang teenager, naging isang ganap na dalaga siya. Ang kanyang mga pupils at mahabang buhok ay naging ginto. Binalot siya ng isang ginto at kristal na set ng armor. Sa halip, mukha siyang isang Valkyrie, napakalamig at mataas ang antas. Ang gintong apoy na iyon ay mukhang kaya nitong sirain ang lahat ng batas at utos ng mundo. Hindi makita ng isa. Makikita lamang ng isa ang isang mataas na uri, gintong anino na nakatayo roon. Inabot ni Baoer ang kanyang kamay. Si Chaos, na kasalukuyang nagyayelo sa kalawakan, ay hinailan niya. Itinulak niya patungo sa Space Garden, ibinabalik doon si Chaos.
Hindi pinigilan ni Chinchu si Bauer na gawin iyon. Pinanood lamang niya siya ng tahimik. Paumanhin na kailangan mong maghintay ng napakatagal, ngunit ngayon ay maaari na tayong magsimulang lumaban. Tumingin si Bauer at ang kanyang mga gintong mata kay Chinchu. Binigkas niya ang kanyang mga salita ng dahan-dahan, bawat salita. Hindi nagsalita si Chinchu. Casual siyang nakatayo sa kalawakan. Inabot niya ang kanyang kamay at itinaas ito na parang inaanyayahan si Bauer na sumalakay. Nagngangalit ang mga ngipin ni Bauer. Hindi siya maglalaro ng maganda. Ginamit niya ang kanyang kamay na parang kutsilyo at nagpakawala ng isang atake kay Chinchu. Sa kutsilyong iyon, ang langit at ang lupa ay tila iginuhit ng kutsilyo. Iyon ang Under the Sky Knife skill ni Hansen. Iyon ang Under the Sky Knife skill ni Hansen. Natutunan mo ito ng mahusay. Ang iyong kahusayan dito ay napakalalim, ngunit kulang ka sa ilan sa presensya nito dahil isa ka pa lamang babae. Ang isang kasanayan sa kutsilyo tulad nito ay hindi angkop sa iyo. Inabot ni Chinchu ang kamay. Tila normal ito. Wala itong anumang kapangyarihan, ngunit sinira nito ang kasanayan sa kutsilyo ni Bauer. Nabigo si Bauer na ihagis ito. Kailangan niyang palitan ang kanyang kasanayan. Nagbago ang kasanayan sa kutsilyo ni Bauer. Ngayon ay parang pangil na kayang durugan ang lahat. Naghahadjust siya ng isa pang kasanayan ni Hansen na tinatawag na teeth knife. Ang kasanayan sa kutsilyong ito ay, sa totoo lang, medyo kawili-wili. Nakakapangit din ito. Hindi ito umaayon sa iyong elemento ng kapangyarihan o isip. Nang iwagayway ni Chinchu ang kanyang kamay, sinira niya ang kasanayan ni Bauer. Ginamit lamang ni Bauer ang kanyang atake sa kalahati bago ito nabasag. Kailangan na niyang palitan ang mga kasanayan. Mabilis na naghagi si Bauer ng isa pang 10 kasanayan ng magkasunod, ngunit nagawa ni Chinchu na sirain ang bawat isa sa kanila. Walang kasanayan na ginamit niya ang talagang gumana laban sa kanya. Marami sa kanila ang kailangang palitan sa kalagitnaan. Ang kasanayang ito ay hindi masama, ngunit hindi lamang ito sapat na malakas. Maaari kang maging mas malupit kaysa dito. Ang kasanayang ito ay dapat na mas mabilis. Ang kasanayang ito ay hindi maaaring gawin ng masyadong mabilis. Kailangan mong maging mabagal dito. Casual na ginamit ni Chinchu ang isang kamay upang sirain ng buo ang mga kasanayan ni Bauer, isa-isa. Itinuro pa niya ang bawat pagkakamali na ginawa ni Bauer sa paghahagis. Ang labanan sa pagitan ni Chinchu at Bauer ay mas katulad ng isang senior na nagtuturo sa isang junior kaysa sa isang deathmatch. Sinira lamang ni Chinchu ang kanyang mga kasanayan. Hindi niya siya inatake. Sinira lamang niya ang lahat ng kanyang mga kasanayan. Kahit na umabot si Bauer sa Universe Class upang makapantay kay Chinchu, mukha pa rin na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Parang nakikipagkumpetensya ang isang bata sa isang matanda. Ano ang gustong gawin ni Chinchu? Naguluhan si Light Goddess sa kanyang pag-uugali. Masasabi ng kahit sino na sinusubukan ni Chinchu na tulungan si Bauer na palakasin ang kanyang kapangyarihan. Sa mga talento at potensyal ni Bauer, alam na kung magkakamali siya, hindi na niya ito gagawin muli. Ngunit hindi niya pinatay si Bauer. Sinira lamang niya ang kanyang mga atake at hindi na nagpatuloy pa, at iyon ay isang bagay na maaaring magpalakas kay Bauer. Anong baliw at ignorante, malamig na sabi ni Moment God. Kaya niya tapusin ang laban, ngunit pinalakas niya ang kanyang kalaban upang manalo. Ang kumpiyansa ni Chinchu ay ganap na naiiba sa kay Human King, ngunit ang ganitong uri ng walang takot na kumpiyansa ay nagpaparamdam sa mga tao ng higit na kawalan ng pag-asa at takot kaysa dati. Medyo kinakabahan si Crepe Myrtle tungkol sa lahat. Tumingin siya sa direksyon ng Evolution Wall at tahimik na sinabi sa kanyang sarili, si Bauer ay isang bata lamang, at palagi siyang inaalagaan ni Hansen. Hindi pa masyadong malakas ang kanyang isip. Natatakot ako na si Hansen lamang, isang lalaki na kayang ganap na kontrolin ang kanyang katawan, ang kayang labanan si Chinchu sa kanyang kasalukuyang estado. Kailangang magmadali si Hansen. Anumang tagal, at mahuhuli na siya. Sinusundan ni Bauer si Hansen sa lahat ng oras. Hindi kailanman itinago ni Hansen ang anumang bagay kay Bauer. Bukod sa ilang Geno Arts na kailangang simulan mula sa simula, alam silang lahat ni Bauer maliban sa iilan. Kaya, magagamit ni Bauer ang halos lahat ng Geno Arts na natutunan ni Hansen. Ang mga Geno Arts na alam ni na Wang Fujing at ng iba pa ay maaari ding gamitin ni Bauer, at kaya niya silang gawin ng mahusay. Kahit na ang mga Geno Arts na pagmamay-ari ni Moment God at iba pang God Spirits ay madaling magamit ni Bauer. Sa harap ni Chinchu, hindi mahalaga kung ano ang kasanayan. Madali itong masira. Sa ngayon, hindi magamit ni Bauer ang isang kumpletong set ng kasanayan. Hindi niya man lang magawang gumalaw si Chinchu kahit isang pulgada. Hindi pumunta at sumali sina Wang Fujing, Lin Feng, Tang Xinliu,
Qin Zuan, at ang iba pa sa laban, ngunit pinanood nila si Bauer na labanan si Qin Shu. Pinagpawisan sila sa panunood. Nang gamitin ni Bauer ang kanilang mga kasanayan upang labanan si Qin Shu, sinira niya ang bawat pagganap ng buo. Kung gustong patayin ni Qin Shu si Bauer, pinatay na sana siya ng maraming beses ngayon. Hindi nila naisip na ang kanilang mga kasanayan ay maaaring magkaroon ng ganoong kakilakilabot na mga depekto na masisira sila tulad niyan. Noong nakaraan, naisip nila na maaaring hindi sapat na malakas ang kanilang mga kapangyarihan. Ngayon, napagtanto nila na ang kanilang mga kasanayan ang may mga depekto na ang issue. Pagkatapos magsanay sa kanila ng maraming taon, sa pamamagitan lamang ng swerte na buhay pa rin sila. Kahit na may milyon-milyong kasanayan si Bauer, oras lamang bago siya maubusan. Kahit na napakatalino niya, medyo nagagalit siya. Sinabi ng lahat na siya lamang ang kayang labanan si Qin Shu. Ngayon na talagang nilalabanan niya si Qin Shu, talagang mauunawaan niya kung gaano kakilakilabot na kalaban siya. Pareho silang mga nilalang ng universe class ngayon, ngunit si Qin Shu sa harap niya ay parang isang Diyos. Hindi tila siya ay isang taong maaaring talunin. Susuko ka na ba ngayon? Ikaw ang pag-asa ng lahat, hindi ba? Ang iyong ina, ang God Chaos Party Leader, ay naghihintay sa iyo na talunin ako. Ang iyong mga kaibigan at pamilya ay naghihintay sa iyo na patayin ako. Bibiguin mo ba silang lahat? Tila nakikita ni Qin Shu kung ano ang iniisip ni Bauer. Pagkatapos sabihin ito, sa wakas ay gumawa siya ng isang hakbang. Pinakawalan ni Qin Shu ang kanyang unang atake, ngunit ang kanyang atake ay parang ginagaya niya ang ginawa ni Bauer bago. Ang lahat ng mga kasanayan ay ginamit sa eksaktong paraan na ginamit ni Bauer. Ang pinakalungkot kay Bauer ay nang ginagamit niya ang parehong mga kasanayan dati, madaling sinira ni Qin Shu ang mga ito. Ngayon, nang ginamit ni Qin Shu ang mga ito sa parehong paraan, ginamit niya ang mga paraan ni Qin Shu upang sirain ang mga kasanayan ngunit hindi niya masira ang mga ito. Naramdaman ni Bauer na parang nasasakal ang kanyang katawan sa ilalim ng napakaraming presyon. Sa pagiging sinupil ni Qin Shu, nagsimula siyang umatras. Ngunit walang gaanong espasyo para sa kanya na umatras. Kabanata 3457. Ano ang ginagawa ni Qin Shu? Ayaw ba niyang patayin si Bauer? Naguluhan si Moon God habang tumitingin kay Tai Yi. Masasabi ng kahit sino na kung gustong patayin ni Qin Shu si Bauer, hindi iyon magiging mahirap. Malakas si Bauer, ngunit ang kanyang karanasan at kakayahang kontrolin ang mga bagay ay mas mababa kay Qin Shu. Umiling si Tai Yi at sinabi, hindi. Hindi mo naiintindihan si Human Alpha o Qin Shu. Kung gumawi siya ng ganito, nangangahulugan ito na gusto niyang patayin si Bauer. Anong kahulugan niyan? Tanong ni Moon God. Kaya niyang pahirapan at patayin. Hindi dapat maging mahirap iyon para sa kanya. Pagkatapos tulungan si Bauer na lumaki, bakit gusto rin niya siyang patayin? Hindi ko nakikita na magiging posible iyon. Nagyelo si Tai Yi. Tumingin siya kay Qin Shu ng kakaiba at sinabi, si Human Alpha at ang dating pinuno, at ang isa pang dating pinuno, ay nagkaroon ng hidwaan sa isa't isa. Tungkol sa kung ano ang eksaktong nangyari, hindi ko alam. May isang bagay akong tiyak na alam, na kung saan ay ang katotohanan na nagtataglay siya ng maraming pagkamuhi. Iyon ay lalong totoo kay Bauer. Sa aking nakaraang buhay, si Human Alpha ay ang anak ng dating pinuno at ng isa pang dating pinuno. Ang kanyang buhay ay ibinigay sa kanila. Gayunpaman, ang pamana ni Bauer ay napakakomplikado. Dahil sa kung ano ang personalidad ni Qin Shu, kung gusto niyang patayin si Bauer, gusto niyang bigyan si Bauer ng isang pagkakataon. Gusto niyang malaman ng dating pinuno at ng dating hall leader na kahit na ginawa ni Bauer ang gusto nila, na nagbabago sa pinakamahusay na kaya niya, matatalo pa rin siya kay Qin Shu. Hindi niya gustong manalo ng madali. Gusto niyang maghayganti sa lahat. Gusto niyang basagin ang puso ng dating pinuno at ng dating hall leader. Talaga bang tiwala siya tungkol dito? Tanong ni Moon God na may pagkunot ng noo. Iniisip ba niya na kaya niyang talunin ang isang perpektong hugis na Bauer? Pagkatapos ng lahat, si Bauer ay ang produkto ng dating pinuno at dating hall leader. Kung talagang nagawa niya ito sa maximum, may isang pagkakataon na maaaring hindi manalo si Qin Shu. Kung wala siya ng kumpiyansa at pagmamalaki na ito, hindi siya ang tunay na Qin Shu, sabi ni Tai Yi na may buntong hininga. Ang mukha ni Moon God ay mukhang puno ng pag-aalala. Mas naiintindihan niya si Qin Shu kaysa kay Tai Yi, at halos tama ang paghuhusga ni Tai Yi. Alam ni Chaos na papatayin ni Qin Shu si Bauer sa pagkakataong ito. Ito ang huling pagkakataon ni Bauer. Bauer, kailangan mong manalo. Gaano man sinubukan ni Chaos na kumalma, medyo nagulat pa rin siya. Gumawa si Qin Shu ng isang arroganteng kilos. Sadyang gumawi siya sa ganitong paraan upang magparamdam sa kanya ng maraming presyon.
Parang bago pa man magsimula ang tunay na deathmatch, nabigo na si Bauer. Sinusupil pa rin ni Chinchu si Bauer. Sisiksikan niya ang bawat pulgada ng potensyal na mayroon si Bauer. Ang katawan ni Bauer ay nababalot ng gintong apoy. Ang pagsupil ni Chinchu sa kanya ay nagpapadilim sa mga bagay. Ito ay nakatuon sa gintong armor, at ginawa nitong mas parang puro kristal ang gintong armor. Ang gintong liwanag ay lumulutang sa paligid, na mukhang sasabog anumang segundo. Hindi pa rin sapat. Sa kasong iyon, subukan nating muli. Ang suntok ni Chinchu ay parang isang purple na araw na nagniningning. Sumuntok siya patungo sa tiyan ni Bauer. Noong nakaraan, ang mga atake ni Chinchu ay sinadya lamang upang pigilan at hindi magdulot ng pinsala. Sa pagkakataong ito, tinamaan nito ang katawan ni Bauer. Ang lakas ng suntok ng purple na araw ay tumama sa armor ni Bauer. Lumikha ito ng mga bitek sa ibabaw ng gintong armor ni Bauer na mukhang isang spiderweb. Isang mapanupol na gintong apoy ang sumabog mula sa mga bitek ng gintong armor. Biglang binalot ng apoy ang katawan ni Bauer. Sa pagsabog ng gintong liwanag, lumakas ang katawan ni Bauer. Ang apoy ay naging isang anino ng gourd na nagprotekta sa katawan ni Bauer. Ang anino ng gourd ay parang isang maliit na universo na may maraming anino ng liwanag na umiikot. Nagbigay sila sa mga tao ng isang mahiwaga at kakaibang uri ng pakiramdam. Sa wakas ay naabot ni Bauer ang maximum ng kanyang potensyal. Nilikha niya ang kanyang sariling universo. Nagulat at masaya si Chaos. Masaya siya tungkol sa pag-abot ni Bauer sa kanyang mga inaasahan at ng dating hall leader. Ngayon na naitulak si Bauer sa antas na ito, nangangahulugan ito na kailangan niyang makipag-ugnayan ng maayos sa isang deathmatch kay Chinchu. Ginagarantiyahan na hindi magpipigil si Chinchu sa pagkakataong ito. Napaka-perpektong katawan. Hindi ko lang alam kung mayroon siyang kung ano ang kinakailangan upang talunin si Chinchu. Tumingin si Taiyi sa anino ng ilaw ng gourd ng katawan ni Bauer at bumantong hininga. Pinapanood ni Crepe Myrtle ang labanang ito ng napakaseryoso. Alam niya na ito ay isang labanan kung saan may matutukoy na panalo. Pinanood ni Chinchu na magsimulang humina ang apoy ni Bauer. Nagliliyab ang kanyang mga mata habang sumisigaw siya, halika. Gamitin mo ang iyong pinakamalakas na kapangyarihan upang labanan ako. Tingnan natin kung matutupad mo ang mga hiling ng iyong mga magulang at patayin ako. Ang gintong liwanag sa mga mata ni Bauer ay parang nagniningning na salamin. Ang espasyo sa paligid ay naging virtual dahil sa kanyang pag-iral. Ang lahat ay nagiging virtual at hindi totoo. Tinitigan ni Bauer si Chinchu. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay, na nagpapalitaw ng hindi mabilang na gintong apoy na nagtitipon sa paligid ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang naging isang gintong gourd. Ang gourd ay isang malaki at isang maliit na bola na pinagsama. Sa loob ng hugis ng dalawang bola ay isang hiwalay na universo ng sarili nitong. Hindi mabilang na mga bituin ang umiikot sa loob doon. Sumabog ang lahat ng magagandang enerhiya. Parang buong universo ang ginagawa sa loob nito. Nang nabuo ang dalawang universong gourd ni Bauer sa maximum, nagyelo ang kanyang mga mata. Ang gourd ay nagbuga ng isang magandang gintong liwanag. Bigla itong dumapo kay Chinchu. Ang kapangyarihan ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Maraming piling tao na nanunood nito mula sa malayo ang nakaramdam ng kapangyarihan ng sinag ng liwanag. Sa pagkadama nito, tumalon ang kanilang mga puso. Halos umubo sila ng dugo. Hindi nila maisip kung ano ang pakiramdam na harangan ng liwanag na iyon. Ang lahat sa harap ng liwanag na iyon ay hinihigop at tinutunaw. Ang espasyo ay may isang vacuum zone. Hindi alam kung ang sinag ng liwanag ay masyadong mabilis o kung hindi nagpaplano si Chinchu na iwasan ito, ngunit lumitaw ang purple na hangin ni Chinchu. Parang isang universal na ilog ang pumapalibot sa kanya. Ito ang parehong kapangyarihan ng universe class na mayroon si Bauer. Pang! Ang ginto at ang purple, ang dalawang kapangyarihan ng universo na iyon, ay nagbanggaan laban sa isa't isa. Natunaw ang mga sistema sa paligid. Biglang nawala ang hindi mabilang na mga planeta. Parang bigla na lang silang nawala. Sa katunayan, hindi lamang ang mga planeta. Ang lahat sa pagitan ni Bauer at Chinchu ay nawala. Lumikha ito ng isang ganap na vacuum zone. Sa kabutihang palad, isa lamang silang sistema ang layo sa isa't isa. Kung sila ay isang universo ang layo sa isa't isa, ang buong universo ay nawasak sana sa kanila. Nagulat ang lahat ng mga espiritu at nilalang. Ang labanan ni Bauer at Chinchu ay umabot na sa isang antas kung saan kaya nilang wasakin ang mga planeta. Kung patuloy silang maglalaban, tiyak na masisira ang universo. Sa ilalim ng puwersa ng nakakatakot na kapangyarihan na tumatama, hindi nagawang kontrolin ni Bauer ang kanyang kapangyarihan o umatras ng ilang sandali. Ang katawan ni Chinchu ay nanatiling matatag at hindi gumagalaw. Walang nagbago.
Ibinuka ni Chinshu ang kanyang bibig at kalmadong sinabi, gaya ng naisip nila, ngunit ano kung maging perpekto ka? Lumakad siya patungo kay Bauer. Nagngangalit ng ngipin si Bauer at sumabog sa kapangyarihan. Inatake niya si Chinshu. Umangat ang purple na kapangyarihan sa katawan ni Chinshu. Isa-isa, nagawa niyang sirain ang kapangyarihan ng Gourd Universe ni Bauer. Nagdulot ito upang bumagsak ang katawan ni Bauer na may dumudugo mula sa kanyang mga labi. Kulay abo ang mukha ni Chaos. Alam niya na tapos na. Nagbago si Bauer sa pinakamalakas na posibleng nilalang na kaya niyang maging, ngunit hindi pa rin niya nagawang talunin si Chinshu. Sa unibersong iyon, walang ibang makakatalo kay Chinshu. Tapos na, buntong hininga rin ni Tai. Kabanata 3458. Ano ang hinihintay ni Crepe Myrtle? Tanong ni Tai na may pagkunot ng noo. Hindi kaya talunin ni Bauer si Chinshu. Kung hindi niya i-reboot ang universo ngayon, walang pagkakataon na i-reboot ito sa ibang pagkakataon. Sa Geno Hall, sina Light Goddess at Moment God, dalawa sa 12 pangunahing Annihilation Class God Spirits, ay naguguluhan. Hindi rin nila alam kung ano ang hinihintay ni Crepe Myrtle. Mister, ito ang aming huling pagkakataon, sabi ni Light Goddess. Habang hindi pa natatalo si Bauer, maaari naming i-reboot ang universo at magsimula muli. Maghintay pa ng kaunti, sabi ni Crepe Myrtle upang pigilan siya sa pagsasalita. Mister, ano ang posibleng hinihintay mo? Tanong ni Moment God. Masasabi niyang may hinihintay si Crepe Myrtle, ngunit hindi niya maisip kung ano ang hinihintay niya na maaaring talunin si Chinshu. Kung hindi sila gagawa ng isang bagay habang pinapatagal ni Bauer si Chinshu, at ganap na pinalabas ni Chinshu ang kanyang kapangyarihan, hindi magagawang i-reboot ang universo. Hinihintay ko ang pag-asa, tahimik na sabi ni Crepe Myrtle. Kahit na iyon ang sinabi niya, isang guhit ng pag-aalala ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi pa nasasira ni Hansen ang pader at lumabas. Bukod pa rito, natalo si Bauer. Tulad ng sinabi ni Light Goddess. Kung patuloy silang maghihintay at matalo si Bauer, wala pa ring pag-asa si Hansen. Walang magiging pagkakataon ng kaligtasan. Nag-alinlangan ang kanyang puso, ngunit determinado pa rin si Crepe Myrtle na maghintay. Ayaw pa niyang i-reboot ang universo. Alam ni Crepe Myrtle na ang pag-reboot ng universo ay makakasira ng marami. Higit sa lahat, maaaring hindi ito gumana kay Chinshu. Nais sabihin ni Light Goddess ang higit pa, ngunit biglang nabasag ang isang gintong liwanag. Ganap na basag ang battle armor ni Bauer. Maraming purple air ang nagmula sa mga bitek ng battle armor at pumasok sa kanyang katawan. Parang maraming maliliit, nakal-alasong ahas ang pumapalibot sa katawan ni Bauer. Nagpadilim ito sa mukha ni Bauer. Nagngangalit siya ng ngipin. Patuloy na sumasabog ang isang gintong liwanag, ngunit hindi niya masira ang mga paghihigpit ng purple air. Tinutukoy lamang ng mga Jin ang mga simula ng isang bagay. Hindi nila kayang tukuyin ang wakas. Isa itong simpleng konsepto, ngunit ito ay isang bagay na kakaunti lamang ang nakakaintindi. Chaos, hindi mo ba iniisip na ganoon ang kaso? Tumingin si Chinshu kay Chaos, na sinira ang espasyo upang dumating. Tumingin si Chaos kay Bauer habang sinasabi niya kay Chinshu, nanalo ka. Natalo kami. Ano man ang sinabi namin noon ay mali. Masaya ka na ba ngayon? Dapat mong palayain si Bauer. Wala siyang personal na vendetta sa iyo. Kung napupuot ka sa isang bagay, bakit hindi mo na lang ako patayin sa halip na iyon? Walang kinalaman dito si Bauer. Hindi siya sinagot ni Chinshu. Tumingin siya sa kung nasaan ang Geno Hall at malamig na sinabi, ako si Human Alpha na muling nagkatawang tao, ngunit ang muling pagkakatawang tao ay isang muling pagkakatawang tao lamang. Ako si Chinshu. Hindi ako si Human Alpha. Bagaman dahil sa memorya ni Human King handa akong gumawa ng isang bagay, hindi ibig sabihin na gusto kong patayin si Bauer bilang maaaring gawin ni Human Alpha. Nangangahulugan ba iyon na handa kang palayain si Bauer? Tanong ni Chaos na may bahid ng kagalakan. Sinabi ni Chinshu, ang palayain siya o hindi ay hindi talaga mahalaga sa kanya. Ano ang ibig sabihin niyan? Nagbago ang mukha ni Chaos. Nangangahulugan ito na ang lahat ay magsisimula muli isang araw, sabi ni Chinshu. Kabilang doon ikaw, ako, siya, at maging ang aking kapatid, si Warner. Hindi niya tiningnan kung paano tumugon si Chaos. Dumiretso siya sa Geno tablet. Geno tablet, puntahan mo at kunin si Warner, malambing na sinabi ni Chinshu habang nakatayo siya malapit sa Geno tablet. Kumislap ang Geno tablet. Isang anino ang nagmula sa Geno tablet. Ito ang itim na buhok na si Warner. Nagpapahinga si Warner sa isang kristal na kabaong. Parang mahimbing siyang natutulog. Nakasara ang kanyang magagandang mata, at nakakunot ang kanyang mga kilay.
Mukhang mahimbing siyang natutulog, ngunit mukha rin na maraming nangyayari sa kanyang isip. Inabot ni Chinshu ang kanyang mga kamay upang hawakan ang kristal na kabaong. Nabasag ang kabaong. Nahulog ang katawan ni Warner sa mga bisig ni Chinshu. Warner, malapit nang matapos ang lahat. Ikaw pa rin ang mabait at magandang si Warner. Ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Pagkatapos magsalita ni Chinshu, sumabog ang kanyang katawan ng isang purple na liwanag. Sumikat ito kasabay ng liwanag ng Geno tablet. Parang isang araw na sumisikat sa isang langit na puno ng lahat. Sumisikat ang purple na liwanag sa Geno universe at sa universe ng mga kaharian. Ang buong mundo ay naging purple. Ang purple na liwanag ay tila nagtataglay ng isang kakaibang piercing power. Kahit ang Geno Hall sa kalawakan ay may purple na liwanag. Naging isang purple hall at isa pang templo ng Diyos. Ang purple na liwanag ay nasa isang pader na gawa sa jade stone. Ginawa nitong maging crystallized ang pader na gawa sa jade stone at metal. Parang isang purple na kristal. Ang mundo ay naging isang kakaiba, purple, mundo ng multo. Ito ay maganda at kakaiba, at nagbigay rin ito sa mga tao ng panginginig. Anong nangyayari? Ang kapangyarihan ko. May sumigaw at sumigaw. Napansin nilang tumutulo ang kanilang kapangyarihan. Lumabas ito mula sa kanilang mga katawan. Kahit ang mga nilalang ng Breakworld ay gumagawa ng ganitong paraan. Kung mas malakas sila, mas mabilis na umalis ang kanilang kapangyarihan. Lumikha ito ng isang purple stream. Tinitipon ito sa space tablet. Kahit ang Geno Hall at ang templo ng Diyos na God Spirits ay ganito. Hindi mapigilan ng mga tao at nilalang ng Space Garden ang pagtulo ng kanilang mga kapangyarihan. Pinatulo ni Bauer ang karamihan sa purple na liwanag. Parang tubig dagat sa hangin. Pupunta ito sa Geno tablet. Ang tunay na mga sapa, ilog, lawa, dagat, bundok, glacier, araw, buwan, at planeta ay naglalabas ng kanilang kapangyarihan. Napagtanto ng lahat ang kapangyarihan nito. Ang lahat ng kapangyarihan ay napunta sa Geno tablet. Sumisigaw ang universo. Ano ang ginagawa ni Chinshu? Tila ginagamit niya ang mga kapangyarihan ng ribot. Kasabay nito, hindi ito. Naramdaman ni Light Goddess na nagsimulang humina ang kanyang kapangyarihan ng Diyos. Nagulat siya. Nagpakawala si Crepe Myrtle ng isang baluktot na ngiti. Gusto talaga niyang ganap na i-reboot ang universo. Gusto niyang ibalik ang universo hanggang sa punto na ipinanganak si Gene Warner at bago pa niya natanggap ang kanyang blood pulse. Imposible iyon. Kahit ang isang tunay na God Spirit ay hindi maaaring baliktarin ang oras at espasyo ng totoo. Si Moment God ay isang time element, top class na piling tao. Alam niya na ang kakayahang baliktarin ang oras at espasyo ay isang alamat lamang. Hindi ito magagawa ng isang makajos na uri. Sa teorya, mayroong isang time access. Tila kayang bumalik sa nakaraan ang mga God Spirits, ngunit hindi talaga iyon ang kakayahang baliktarin ang oras at espasyo. Ito ay dahil hindi maaaring baliktarin ang oras at espasyo. Ano man ang nangyari, nangyari. Maliban kung papahirin ng isa ang nangyari, hindi maaaring ibalik ang mga bagay. Kung nagawang bumalik ang isa sa nakaraan, ang nakita at naranasan ng isa ay isang bakas lamang ng oras. Hindi ito magiging tunay na pagbaliktad ng oras. Tumingin si Crepe Myrtle kay Bauer at sinabi, hindi lubos na imposible na baliktarin ang oras at espasyo. Ang kapangyarihan ng reboot mismo ay may awtoridad na kinakailangan para sa pagbuburay ng oras at espasyo, ngunit ang awtoridad na ito ay maaari lamang makaapekto sa universo mismo. Ang mga nilalang sa universo ay babaguhin ang epektong ito. Hindi sila maaaring bumalik sa kanilang orihinal na mode sa universo. Maliban kung may isang taong sapat na makapangyarihan upang papahirin ang lahat ng nangyari sa bawat isang nilalang at ibalik ang universo sa isang tiyak na punto, at sa kapangyarihan ng reboot ng universo, maaari mong teoretikal na baliktarin ang oras at espasyo. Ngunit imposible iyon. Baliktarin ang oras at espasyo para sa lahat sa universo. Nangangahulugan iyon na ang lahat na may kaugnayan sa isang bagay ay kailangan ding baliktarin. Napakarami niyang kailangang pahirin. Pagkatapos magsalita ni Moment God tungkol dito, mukha siyang kakilakilabot. Tinulungan ni Chinshu si Bauer na magbago sa ultimate mode para lamang magamit niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi lamang si Bauer, alinman. Ito rin ang aming kapangyarihan. Pagkatapos sabihin iyon ni Moment God, mukha siyang kakilakilabot. Kabanata 3459. Nakita ni Light Goddess na ang katawan ni Crepe Myrtle ay naglalabas ng isang purple na daloy. Malinaw na ang kanyang kapangyarihan ay nag-aagayubuhay din. Mabilis siyang nagsalita, Mister, magmadali ka at i-reboot ang Geno Hall at ang universo ngayon. Nyanig ang buong Geno Hall. Parang hinihila ito mula sa kalawakan.
Alam ng lahat ng mga God spirits na hindi talaga ito bumababa mula sa kalawakan. Ito ay ang Geno Hall na hinuhugot mula sa mga batas ng universo. Nawalan ito ng kontrol sa universo. Malinaw na ito ay dahil sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng Geno Tablet. Naging bagong kasangkapan ito sa pamamahala ng universo. Pinalitan na nito ang Geno Hall. Mister, kung hindi natin gagawin ang huling mapanganib na hakbang, huli na tayo, sabi ni Moment God na puno ng pag-aalala at urgensya. Kung maghihintay pa tayo, natatakot ako na wala na tayong ibang pagkakataon. Tumingin si Crepe Myrtle sa Geno Hall na hinuhugot mula sa pangunahing mga batas ng universo. Tumingin din siya sa Evolution Wall. Mukha siyang seryoso, ngunit hindi siya nagsalita. Isang purple na daloy ang nagsasama-sama sa buong universo. Halos nawala na ang mahina nilang kapangyarihan sa buhay. Napagtanto nila na nagbabago ang kanilang mga katawan sa kakaibang paraan. Matapos mawala ang kanilang mga kapangyarihan, ang mga lumang nilalang na malapit ng mamatay ay nagsimulang bumata. Sa umpisa, sobrang tuwa nila. Hindi nagtagal, napagtanto nila na may nangyayaring nakakatakot. Bumalik ang oras ng dalawang universo. Ang mga pangyayari noong nakaraan ay nagbabago. Kasabay ng pagbabalik ng mga nilalang sa nakaraan, napansin nilang may kulang sa kanila. Habang sinusubukan nilang alalahanin kung ano ito, napagtanto nilang nawala na ito. Nagtaka sila kung bakit nila iniisip iyon sa una. Sila ay sobrang hina, kaya hindi nila alam. Nang nagbalik ang oras at espasyo ng kanilang mga katawan, ang sanhi na may kaugnayan sa kanila ay na-wipe out din. Ito ay simula pa lamang. Ang malalakas na nilalang ay maaaring makipaglaban sa kapangyarihan, ngunit naiisip nila na habang tinatanggal at binubura nila ang sanhi at kapalaran na nangyari na, unti-unting nawawala ang mga nilalang sa paligid nila. Mahirap isipin kung gaano sila nagulat. Putang ina, ano ang gusto gawin ni Chinchu? Sa God Chaos Party, may isang nakakatakot na ingay na umaalingaw-ngaw. Nararamdaman nila ang mga pagbabago sa loob ng kanilang mga katawan. Sila ay sobrang lakas. Bagamat hindi pa nila kayang baliktarin ang oras, nakakagulat na napapansin nilang nagsisimula ng mawala ang ilan sa kanilang mga alaala. Sa kanilang ebolusyon, kaya nilang maalala ng malinaw kahit ang maliliit na bagay. Hindi sila ang tipo ng nakakalimot. Kaya, isang posibilidad lamang ang natitira. Ang koneksyon sa sanhi ay na-wipe out, kaya hindi nila maalala ang mga bagay. Mas malakas ang mga nilalang, mas natatakot sila. Napagtanto nilang napakahirap ng ebolusyon. Ang pagbaliktad ng oras at espasyo ng ganito ay isang sakuna para sa kanila. Ang mas nakakatakot pa ay walang nakakaalam kung paano o kailan gustong baliktarin ni Chinchu ang oras at espasyo. Kung babaliktarin niya ito pabalik sa isang panahon bago pa sila ipinanganak, magtatanong sila kung mag-e-exist pa sila, o kung mararating pa nila ang kinalalagyan nila ngayon. Wala ni isang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Putang ina, sabi ni Moon God na may nakakatakot na mukha. Hindi talaga baliktarin ni Chinchu ang oras at espasyo. Sinusubukan lang niyang burahin ang panahong ito at espasyo. Pinipilit niya na bumalik ang universo sa panahon bago ibinigay sa kanya ni Warner ang kanyang dugo. Tumingin si Tai sa kanyang unti-unting nawawala at malamig na sinabi, tama ka. Hindi maaaring baliktarin ang oras at espasyo. Ang tanging magagawa mo ay sirain ito. Pwedeng mong linisin ang table row at magsimula muli. Kung talagang ang mabubure ang oras at espasyo, magpapatuloy pa rin ba ang nakaraan? Tanong ni Moon God. Walang nakakaalam dahil walang nakagawa nito dati, sabi ni Tai. Kahit ang mga God spirits ay makakabalik lamang sa oras at espasyo bago. Bumabalik sila sa isang eksaktong scene. Hindi talaga nila mapapalitan ang mga pangyayari. Si Chinchu lang ang naglakas loob na mag-isip nito. Sa pag-iisip niya, naniniwala siyang kaya niyang gawin ito. At tama rin siya. So, kahit naniniwala siya, hindi ibig sabihin na kailangan nating ipagsapalaran ang buhay natin para sa kanya. Hindi. Kailangan nating gawin ang anumang makakaiwas sa kanya, sabi ni Moon God na may galit sa boses. Hinahanap niya si Tai. Kakabago lang niya makasama ulit si Tai. Hindi naging madali ang mga nangyari sa nakaraan niya. Kahit si Chinchu ay pwedeng bumalik ang mga bagay, ayaw niyang balikan ang nakaraan niya. Too late na, sabi ni Tai. Ngayon, walang makakapigil kay Chinchu. Kahit magtulungan pa kayo ni Crepe Myrtle, hindi kayo pwedeng magtagumpay. Tanong ni Moon God. Umiling si Tai. Hindi. Kung hindi pa natalo ni Chinchu si Bauer, o kung hindi niya na-activate ang potensyal ni Bauer, maaaring okay lang. Pero ngayon, walang makakapigil sa kanya. Ang kapangyarihan ni Chinchu ay halos parang isang universo. At, hawak niya ang Geno Tablet at ang kapangyarihan nito. Ang Geno Tablet ang nagre-represente sa pamamahala ng universo. Pwedeng nitong gamitin ang lahat ng nasa universo.
At, kung ang isang Bauer na katumbas ng isang universo ay nasa loob nito, walang ibang espiritu na pwedeng makipagsabayan sa ganitong dami ng kapangyarihan. Kailangan lang natin mag-risk sa kanya. Habang nagsasalita si Tai, maraming nakakatakot na nilalang ang nagsira sa espasyo at umaakyat papunta kay Chinshu, nais siyang pigilan sa pagbaliktad ng espasyo. Mga kasapi ng God Chaos Party, mga God Spirits, mga elite mula sa dalawang universo ng Break World, maraming tao mula sa Space Garden. Hindi mahalaga kung magkaibigan o magkaaway ang mga puwersa na ito. Nagsama-sama na silang lahat. Nagpasya silang kalimutan ang lahat at harapin ang kanilang karaniwang kalaban, si Chinshu. Naging kaaway ni Chinshu ang bawat isang elite sa dalawang universo. Wala nang gustong mawala sa pagkakabuo. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang nagsusupol sa lahat sa universo. Parang kaya nitong sirain ang lahat, ngunit hawak ni Chinshu si Warner at nakaupo lamang sa ibabaw ng Geno tablet. Nakaupo siya roon, ngunit malambing niyang tinitingnan si Warner. Hindi niya talaga alintana ang mga nakakatakot na nilalang na dumarating sa kanya ng sabay-sabay, na sumasakop sa langit at lupa. Hindi siya tumingin kahit isang beses sa kanila. Kahit gaano kalakas ang mga nilalang na iyon, habang papalapit sila kay Chinshu at sa Geno tablet, mas mabilis na nawawala ang kanilang mga kapangyarihan. Mabilis na nawawala ang mga ito. Kapag tinamaan sila ni Chinshu, ang Geno tablet ay nagpapalabas ng isang halo upang sumipsip sa lahat ng kanilang kapangyarihan at hindi na mag-iwan ng bakas. Inabsorb ng Geno tablet ang kanilang mga kapangyarihan. Kahit na naging malakas at nakakatakot sila, mas mabilis pa rin silang nauubos. Ang buong universo ay nakararanas ng isang nakakatakot na bagay. Maraming nakakatakot na nilalang ang nanginginig. Lahat sila ay puno ng galit kay Chinshu, ngunit pareho silang natatakot. May ilan na ayaw sumuko. Paulit-ulit nilang sinusubukang tamaan ang Geno tablet, ngunit lahat ito ay nauuwi sa pagkawala. Ang kanilang mga kapangyarihan ay nagsisilbing supply sa kapangyarihan ng Geno tablet. Nagpapabilis ito ng pagbaliktad ng oras at espasyo. Nang makita nilang unti-unting nawala ang kanilang mga kaibigan, pamilya, at maging ang kalaban, nagbago ang lupa, ilog, at bundok, gumalaw ang langit na puno ng mga bituin, umiikot ang dagat at mga bukirin, biglang bumaba ang pag-asa sa buong universo. Diyos, iligtas niyo kami. Ang langit ay puno ng purple na liwanag. Bawat nilalang ay nagbabalik sa wala. Hindi mabilang na mga espiritu ang humihingi ng kaligtasan. Ang mga God Spirits na pinasasalamatan nila ay nagsisimula na ring maglaho. Ang mga estatwa ng Diyos sa mga templo ay nawala na rin dahil sa pagbaliktad ng oras. Ang oras ay bumabalik sa isang punto bago pa man umiral ang mga God Spirits. Kabanata 3460. Ginoo, pakiusap, bigyan mo kami ng utos na lumaban. Kahit na mabasak kami kasama ng universo, ayaw naming mapahiya sa ganitong paraan. Sina Light Goddess at ang iba pang mga God Spirit ay lumuhad sa harap ni Crepe Myrtle, at pinakiusapan siyang kumilos. Putang ina, bakit hindi pa rin siya nagpapakita? Hindi ba talaga gumana? Tumingin si Crepe Myrtle sa evolution wall na may seryosong tingin. Tumayo siya at lumapit dito. Nagngangalit ang mga ngipin ni Light Goddess at nagtanong, Ginoo, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang hinihintay mo? Sa ganitong sandali, ano pa ang hinihintay mo? Sinabi ni Crepe Myrtle, naghihintay ako ng isang tao. Naghihintay ako ng isang tao na makakapagbigay ng pag-asa sa madilim na unibersong ito. Inabot niya ang kanyang kamay at pinindot ito sa evolution wall. Hindi niya, gayunpaman, naramdaman ang anumang galaw dito. Tinalo pa niya si Bauer, sabi ni Moment God. Sino pa ang makakapagbigay ng pag-asa sa unibersong ito? Ang tanging makakapigil kay Chinshu ay ikaw at kami. Tumingin si Crepe Myrtle kay Light Goddess. Sa isang baluktot ng ngiti, sinabi niya, sa tingin mo ba na ayaw kong i-reboot ang universo? Nag-aalala lamang ako na ang pag-reboot sa universo ay hindi makakasakit kay Chinshu. Sa katunayan, bibilisan nito ang kanyang plano. Kaya naman nag-aalangan akong gawin ito. Ano? Nagulat sina Light Goddess at ang iba pang mga God Spirit dito. Ibinigay sa akin ng dating pinuno ang kanyang kapangyarihan para maalagaan ko ang Geno Hall at maging isang karapat-dapat na kahalili para sa pamumuno at makakuha ng mga kapangyarihan na reboot class. Kahit na reboot class na ako ngayon, kumpara sa dating pinuno ng hall na ito, mas mahina ako. Magagamit ng dating hall leader ang kanyang kapangyarihan upang i-reboot ang buong universo, samantalang dapat kong gamitin ang kapangyarihan ng Geno Hall upang i-reboot ang universo. Pagkatapos huminto, nagkaroon ng baluktot ng ngiti si Crepe Myrtle at nagpatuloy na sinabi, tungkol kay Chinshu, hindi lamang niya minana ang gene ng dating pinuno upang makakuha ng isang reboot blood pulse. Nakuha niya ang mga gene ng God Chaos Party leader at nakalusot sa universe class.
Maaari mong sabihin na mas malakas si Chinchu kaysa sa dating pinuno, at hiniram din niya ang kapangyarihan ng Geno Tablet. Meron din siyang kapangyarihan ni Bauer. Sobrang lakas ng kanyang kapangyarihan, at mayroon siyang reboot powers. Mas malakas siya sa akin. Kung gagamitin ko ang aking reboot power, baka hindi ko siya mapigilan. Baka tulungan ko pa siya. Sa mapanlinlang na isip ni Chinchu, maaaring inaasahan niya ito. Naiintindihan ko, pero gumagalaw na ang mga bagay ngayon, sabi ni Moment God. Kung talagang nakatakda tayong mab-aigo, maaari mo rin itong subukan. Kung susubukan mo ito, maaaring gumana ito. Kung hindi, wala nang karagdagang pagkakataon. Hindi mo maipapasok ang bawat tirang hindi mo susubukan. Hindi, may isa pa tayong pagkakataon, sabi ni Crepe Myrtle habang ibinaling niya ang kanyang mga mata sa Evolution Wall. Ang baliw na Diyos ng labanan, na hindi nagsasalita, ay biglang nagtanong, Ginoo, ano ang nasa Evolution Wall? Anong isa pang pagkakataon ang sinasabi mo? Hindi ko ba sinabi sa inyo na naghihintay ako ng isang tao na lumabas mula dito? Sagot ni Crepe Myrtle habang tumitingin sa pader. Biglang napagtanto ni Moment God ang isang bagay. Ang taong sinasabi mo ba ay isang tao? Ano pa kaya? Oo, isa siyang tao. Tumango si Crepe Myrtle. Tao. Anong tao ang posibleng lumaban kay Chinchu? Hindi talaga maisip ni Moment God na ito. Tinalo pa ni Chinchu si Bauer, kaya sinong tao ang posibleng talunin si Chinchu? Mukhang kakaiba si Light Goddess habang nagmumungkahi siya. Ang taong tinutukoy mo ba ay si Hansen? Nakaramdam ng pagkabigla ang lahat ng mga God Spirit. Tumingin sila kay Crepe Myrtle. Tumango siya bilang tugon. Mukhang nababaliw si Moment God at sinabi, Ginoo, sa tingin mo ba talaga na kaya ni Hansen na gawin ang hakbang na iyon? Hindi ba napatunayan na hindi niya pisikal na magagawa ang hakbang na iyon? At si Master Bauer, na gumawa ng hakbang na iyon, ay talagang nabigo. Kahit na gawin niya ang hakbang na iyon, hindi siya isang maihahambing na karibal kay Chinchu. Bukod pa rito, hindi niya magagawa ang hakbang na iyon upang maging isang nilalang ng Universe Class. Gustong ibuka ni Crepe Myrtle ang kanyang bibig at sabihin ang isang bagay, ngunit biglang nagsimulang sumikat ang Evolution Wall. Ang libo-libong mga teksto ng lahi sa pader ay nagsimulang sumikat. Kumikislap sila na parang maraming araw. Tumingin ang lahat ng mga God Spirit sa Evolution Wall. Nakita nilang nagsimulang bumaluktot at magbitak ang kumikislap na mga pangalan ng lahi. Balahibo, Langit, Tunay, Rob, Wasak. Bawat pangalan ng lahi ay nasa Syra. Parang nawawasak ang bawat lahi. Nabasag ang bawat teksto ng lahi, na nag-iiwan ng mga bitek sa likod sa ibabaw ng Evolution Wall. Libo-libong mga teksto ng lahi ang nabasag sa isang sandali. Sa huli, ang salitang fairy ay nawasak din. Sumabog ang buong Evolution Wall upang maging isang langit na puno ng alikabok na nasa lahat ng dako. Tiningnan ng maraming God Spirit ang Evolution Wall na may pagkabigla. Ang bagay na iyon ay naroon na simula pa lamang ng panahon. Ito ang pundasyon ng Geno Hall. Hindi ito kayang wasakin kahit ng mga God King. Ito ay isang Geno Stone na hindi dapat masira. Sa gitna ng alikabok at usok, isang anino ang lumitaw. Nagsimulang lumino ang paningin ng bawat God Spirit. Bauer. Ang kapangyarihan ng katawan ni Chaos ay nawawala. Pinuntahan pa rin niya si Bauer. Gusto niyang iligtas si Bauer mula sa kapangyarihan ni Chinchu. Sa kanyang pagkabigo at pagkabigo ng lahat na nanunood sa mga kakila-kilabot na pangyayaring ito, ang kapangyarihan ng kanyang atake ay ganap na naubos at pinatay. Kinuha ito sa kanya. Inagaw ito sa kanyang mga kamay ng purple na liwanag na desperado niyang sinusubukang itaboy. Pagkatapos nito, naging mahina siya sa purple na liwanag. Mas malala pa siya kaysa dati. Siya ang pinuno ng God Chaos Party. Noong nakaraan, siya ay malakas at sikat. Ngayon, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng kapangyarihan. Ito ang uri ng senaryo na nakalaan lamang para sa mga bangungot. Ginagawa ng dalawa niyang kamay ang kanilang makakaya upang alisin ang mga paghihigpit kay Bauer, ngunit walang gumagana. Walang pwedeng gawin. Ginawa rin itong Hamina at Hamina ang kanyang kapangyarihan. Malapit nang masira ang kanyang spirit body. Nakulong pa rin si Bauer sa loob. Ninakaw ang kanyang kapangyarihan ng universo. Naging kapangyarihan ito ng pagbaliktad ng oras at espasyo ni Chinchu. Bauer, sinaktan ka ng ina. Walang pag-asang hawak ni Chaos ang nakulong na si Bauer. Malaki ang langit at lupa, ngunit mas malaki ang universo. Ngunit walang makakaligtas sa kanyang mahal na anak. Walang makakaligtas sa produkto ng pag-ibig na ginawa kasama ng kanyang kasintahan. Itay. Ililigtas ako ni Itay. Nagpupumiglas pa rin si Bauer. Lumalaban siya sa mga paghihigpit. Nagngangalit siya ng ngipin. Mahina ang kanyang boses, pero may kumpiyansa.
Labis na nadama ni Chaos ang Capaiton, ngunit wala siyang sinabi. Ayaw niyang sirain ang matibay na pag-asa ni Bauer na may pagkakataon pa. Ayaw niyang harapin niya ang malupit na katotohanan na nakapalibot sa kanya. Mabuti yan, sabi ni Chaos na may buntong hininga. Wala na siyang sinabi pa. Mahigpit niyang hinawakan si Bauer at tinatamasa ang huling, panandaliang sandali ng kanyang buhay. Tapos na. Tapos na ang lahat. Sa God Chaos Party, nang makita ang maraming kaibigan na unti-unting nawala dahil sa pagbaliktad ng oras at espasyo, na may ilan na nawala kaagad, hindi mailalarawan ang pagiging nakakatakot. Ang koneksyon sa sanhi ng buong universo ay magkasama. Ang pagbubure sa sanhi ng isang tao ay nag-wipe out sa mga taong konektado sa kanila. Ang mga bagay at mga tao ay konektado rin. Lahat ito ay humantong sa mas maraming tao at mga sangkap na tinanggal. Sa net na iyon ng koneksyon ng sanhi, ang mga mahina ay mauubos muna. Pagkatapos, kukunin ang buong cosnet at lilinisin. Sa huli, ganap silang buburahin sa oras at espasyo. Hindi. Kahit ang mga nilalang ng Break World ay natatakot at nanginginig ngayon. Ang normal na mga nabubuhay na nilalang ay pinapatay sa mas malalaking kumpol at mas mabilis pa. Sa universo ng mga kaharian, maraming tao ang biglang nawala. Nagsasalita sila sa isang segundo at wala na sa susunod. Pareho rin ang Geno Universe. Ang buong Geno Universe ay nasa kamay ng takot at kawalan ng pag-asa. Maraming nilalang ang humingi ng proteksyon ng mga God Spirit. Nang makita nilang nagliliyab ang Geno Hall ng isang purple na apoy at bumabagsak sa kalawakan, mas nakaramdam ng kawalan ng pag-asa at takot ang bawat nilalang kaysa dati. Nawasak din ba ang mga Diyos? May masamang kutob ang lahat. Ina. Hindi. Ina. Hinawakan ni Hanlinger si Jianran. Patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Bumabalik sa kanyang kabataan ang katawan ni Jianran. Patuloy na bumabalik ng walang tigil ang oras. Mula sa isang may asawang babae hanggang sa isang dalaga, mula sa isang babae hanggang sa isang teenager, mula sa isang teenager hanggang sa isang bata na kasinlaki ni Hanlinger, nagbabago ang katawan ni Jianran. Kasabay nito, binura ang mga pinagdaanan niya at ang kanyang kasaysayan. Sa Space Garden, maraming estudyante ang ginagawang mga sanggol dahil sa pagbaliktad ng oras. Matatapos na ang mundong ito. Nakasandal si Sky Palace Leader sa isang haligi ng bato. Nakita niyang tumaas ang isang purple na liwanag sa buong universo at nakaramdam ng Capaiton. Nasaan man ang kawalan ng pag-asa? Ding! Isang malutong na ingay ang narinig sa buong langit at sa buong mundo. Hindi ito malakas ngunit malinaw itong narinig ng lahat. Sa unibersong iyon, na nababalot ng isang kakaibang purple na liwanag, mayroong isang maliit na gintong liwanag. Nang makilala ng mga nanunood na ang gintong liwanag ay isang gintong barya, sumigaw ang mga tao. Dolyar. Kabanata 3461. Isang barya ang pumailan lang sa kalawakan. Tumunog ito nang tamaan nito ang Geno tablet. Parang hinihila ito patungo sa malaking block na parang isang magnet. Dumaikit ito sa ibabaw ng Geno tablet. Ang Geno tablet ay parang isang ganap na generator ilang segundo bago. Ngayon, parang tumigil ito. Biglang natapos ang pagbaliktad ng universo. Tahimik ang dalawang universo. Ang buong mundo ay nababalot ng purple na liwanag. Hindi mabilang na mga nilalang ang may purple na liwanag na nakapalibot sa kanila, ngunit hindi sila nagpatuloy sa pagbaliktad tulad ng dati. Nagulat ang lahat ng mga nilalang habang tinitingnan nila si Dolyar. Hindi nila lubos na alam kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, nagtipon sila ng isang sinag ng pag-asa, kahit na natatakot sila na ang bagong pag-asa ay maaaring bumigay at masira anumang segundo. Dada! Dada! Sa tahimik na universo, tumunog ang mga yapot ng labis-labis na malakas. Ibiniling lahat ng tao ang kanilang mga ulo sa direksyon ng mga yapot na iyon upang tumingin. Tahimik na tinitingnan ni Chinshu si Warner sa buong oras. Ngayon, handa na niyang ilayo ang kanyang paningin mula sa natutulog na si Warner at sumilip sa purple na liwanag. Isang anino ang lumitaw mula sa purple na liwanag at lumapit sa Geno tablet. Lumilinaw ang anino habang lumilipas ang panahon. Nang marating ng figure ang Geno tablet, nakilala ng lahat ang kanyang mukha. Hansen. San mo. Dolyar. Diyos ng kayamanan. Biglang sumisigaw ng malakas ang maraming tao sa mga pangalang ito sa buong universo. Iba-iba ang mga pangalan, ngunit lahat sila ay sinasabi ng may pagkabigla at masayang masaya. Hawak ni Keo si Bauer habang nangyayari ito, na inaasahan ang katapusan ng lahat. Ibinuko niya ang kanyang mga mata at tiningnan si Hansen nang may lubos na kawalan ng paniniwala. Alam ko na darating si Itay. Dahil kinuha ang kanyang mga kapangyarihan ng universo, si Bauer ay parang sanggol muli. Masayang masaya ang kanyang maliit na mukha. Tiningnan ni Hansen si Chinshu, at tiningnan siya ni Chinshu.
Tahimik na sinabi ni Hansen, Chinshu, sumuko ka na. Ikaw ba ang magiging bayani ng kwentong ito at pupunta rito para hatulan ako sa aking mga kasalanan? Hinawakan ni Chinshu si Warner at tiningnan si Hansen na may paghamak. Hindi ko sinabing ako ay isang bayani, at hindi ko kayang hatulan ka, sabi ni Hansen. Kung ako ang nasa posisyon mo, marahil ay susubukan ko rin na gawin ang ginagawa mo. Nagliwanag ang mga mata ni Chinshu sa pagkabigla. Ngunit nakatayo ka pa rin sa harap ko na naghahanap upang labanan ako. Tumingin si Hansen sa kalawakan. Pagkatapos tingnan sina Bauer, Jianran, Hanlinger, Han Littleflower, at ang iba pa, nalungkot siya. Mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon sa isa na may katiyakan. Nang tumingin siyang muli kay Chinshu, hindi nagbago ang kanyang mukha. Iyon ay dahil ang mga taong pinapahalagahan ko ay laban sa iyo, sabi ni Hansen. Sisirain mo ang universo para kay Warner, kaya paprotektahan ko ang unibersong ito para sa mga taong pinapahalagahan ko. Hindi mahalaga. Ang paggawa ng pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang matuwid at kung ano ang masama, tama o mali, ay nakasalalay sa swerte. Sa pagitan mo at ako, isa lamang sa atin ang makakaprotekta sa gusto natin. Tumawa si Chinshu. Tama ka. Pareho tayong uri ng tao. Hindi maiiwasan ang laban na ito. Maliban kung isusuko mo ang ideya ng pagbaliktad ng oras at espasyo. Tanong ni Hansen, gusto mo ba? Hindi ko gagawin, sagot ni Chinshu. Gusto mo ba? Hindi ko rin gagawin. Dumating ang sagot ni Hansen nang walang pag-aalinlangan. Napakahusay. Tumayo si Chinshu. Ibinaba niya si Warner sa kanyang upuan ng malambot. Hinalikan niya siya sa noo at sinabi, Warner, maghintay ka rito para sa akin. Ililigtas ka ng iyong kuya mula sa bangungot na ito sa lalong madaling panahon. Nang humarap siya, parang isang anghel na nagiging isang demonyo. Nang tiningnan ni Chinshu si Hansen, ganap na nawala ang kanyang malambot na mukha. Ang kanyang mga mata ay tumingin na tiyak at hindi nagbabago. Bagaman kontrolado ako ng kalooban ni Chaos noon, karamihan sa oras, natutulog ako. Nararamdaman ko pa rin ang iyong pag-iral. Gayunpaman, ito ay isang mahiwagang pakiramdam. Hindi ko alam kung sino ka hanggang sa ganap na matuno ang shell ng Geno Prototype Armor at nagsimulang igiit ng kontrol ang aking sariling kalooban. Pagkatapos, paminsan-minsan, nararamdaman ko ang iyong pag-iral. Tiningnan ni Chinshu si Hansen at nagpatuloy sa pag-uusap, para sa akin, ikaw ang pinakamalapit na estranghero. Nang maramdaman kita sa unang pagkakataon, napakakaiba. Anong mga damdamin ang mga iyon? Tanong ni Hansen. Masyado tayong magkatulad, malamig na sabi ni Chinshu. Kung hindi tayo magiging magkaibigan, halata na magiging magkaaway tayo. Mukhang medyo tumpak ang iyong mga hula, ngunit sana hindi ka tumpak, sabi ni Hansen na may buntong hininga. Tiningnan ni Chinshu si Hansen at sinabi, nagsanay ka gamit ang 4 na Geno Arts. Ang isa ay nagmula sa Cold Sutra ni Sister Moon. Ang Blood Pulse Sutra ay nagmula sa Blood Legion. Ang Dongtian Sutra ay nagmula sa Zuan Men, at ang The Story of Genes ay nagmula sa aking sariling unang buhay. Kung ginawa mo ang Cold Sutra sa maximum, at ginawa mo ang hakbang na iyon at dinalisay ang iyong mga gene, ang maliit na universo na iyong lilikhain ay dapat na hindi ka panipaniwala. Ang Blood Pulse Sutra ay hindi para sa pakikipaglaban, ngunit maaari itong gumawa ng isang maliit na universo. Ito ang magiging pinakamahusay sa 4 na Geno Arts. Ang Dongtian Sutra ay isang malakas na Geno Art. Marahil kapag umabot iyon sa maximum, maaari nitong baguhin ang universo, ngunit hindi ito magiging iyong maliit na universo lamang. Pagkatapos sabihin ang lahat ng iyon, tumigil si Chinshu sa pagsasalita. Ibinunyag mo ang unang 3 kasanayan, kaya bakit hindi mo ibunyag ang The Story of Genes? Tanong ni Hansen. Dahil ito ay isang kasanayan na hindi maaaring isagawa. Nang magising ako kasama ang aking nakaraang mga alaala, pinagdebatehan ko kung isasagawa ko ba o hindi ang The Story of Genes. Sa huli, isinuko ko ito. Pagkatapos huminto, tiningnan ni Chinshu si Hansen at sinabi, sa katunayan, ang nakatulong sa iyo upang umunlad sa The Story of Genes ay hindi si Chaos. Ako iyon. Ikaw iyon. Tiningnan ni Hansen si Chinshu na may pagkabigla. Tila nagulat siya sa sagot na ito. Sinabi ni Chinshu, gusto ni Chaos na tulungan ka. Pagkatapos ng lahat, pinag-aralan niya ang mga Sky People. Ngunit nakakahiya na hindi siya ang lumikha ng The Story of Genes. Hindi niya masyadong naiintindihan ang The Story of Genes. Kung hindi ako gumawa ng isang bagay ng lihim siyang gumawa nito, kahit na sa tulong ng Geno Prototype Armor, hindi mo sana natutunan ang The Story of Genes. Bakit mo nagpa siya na gawin iyon? Tanong ni Hansen. Gusto kong malaman kung ang The Story of Genes ay humahantong lamang sa isang patay na dulo o hindi, sabi ni Chinshu na may ngiti.
Ngayon na nakita mo kung ano ang mayroon ka, alam ko nang tiyak na hindi ito isang patay na dulo. Tinahak mo ang landas nito. Hindi ko alam kung tinahak ko ito o hindi, o kung nasa landas pa ako nito, sabi ni Hansen. Nakakahiya na sa pagitan mo at ako, isa lamang sa atin ang makakapagpatuloy, sabi ni Chinshu. Nagsimulang umangat ang isang purple na liwanag. Ang mga salita ng Geno tablet, na sobrang dim, ay biglang nagsimulang sumikat ng maliwanag. Ang barya na nakadikit sa Geno tablet ay tumalbog at bumalik sa kamay ni Hansen. Tumigil ang oras sa pagbaliktad kanina, ngunit ngayon ay nagsisimula na itong muli. Mas malakas din ito kaysa dati. Bumabalik ang oras. Bumabalik ang buong universo. Hindi mabilang na mga nilalang ang unti-unting nawawala. Ang mga espiritu na nagpunta sa Geno Hall ay pupunta sa Geno tablet. Ang mga kaluluwa na nasa Geno tablet ay hindi muling nagkatawang tao. Sila ay sinipsip ng Geno tablet. Ang buong universo ay pinagsama na. Ako ang universo. Ang universo ay ako. Kung susubukan mong talunin ako, kailangan mong wasakin ang universo. Kung hindi mo ako kayang talunin, magsisimula muli ang universo mula sa punto kung kailan ako pinakamasaya kasama si Warner. Ang purple na liwanag ng katawan ni Chinshu ay pinagsama sa Geno tablet at sa universo. Parang isa siyang Diyos ng langit na kayang kontrolin ang langit at lupa. Mukhang dim si Hansen. Tiningnan niya ang hindi mabilang na mga planeta na parang hindi mabilang na mga kaluluwa na lumilipad. Maraming planeta ang unti-unting nawala. Maraming planeta na hindi umiiral o umiiral lamang sa sinaunang panahon ang lumilitaw na ngayon. Ang kanyang laban kay Chinshu ay hindi lamang tungkol sa isang tao laban sa isa pa. Hindi ito ganoon ka-simple. Ito ay tungkol sa pakikipaglaban sa universo. Hindi alam ni Hansen kung ang kanyang desisyon ay mabuti o masama para sa universo, ngunit alam niya na kung umiiral ang universo, iiral sina Jianran at Bauer. Pigilan niyo siya. Bumagsak ang templo ng Diyos. Bumagsak ang Geno Hall. Nagsimulang mawala ang mga katawan ng Annihilation Class God Spirit. Sabay-sabay na sumigaw ang isang langit na puno ng God Spirits. Hindi lamang ang mga God Spirits. Ang God Chaos Party, ang universo ng mga kaharian, 10,000 jin ng lahi, hindi mabilang na mga nilalang, at marami pang iba ang walang tigil na umiyak. Lahat sila ay sumigaw at umiyak. Hindi mabilang na mga nilalang ang umiyak at nanalangin para sa kaligtasan. Ang universo ay nababalot ng purple na usok. Ang lahat ay nasa Cyrus sa walang tigil na paglusob nito. Halika, hayaan mong makita ko ang mga kapangyarihan ng iyong maliit na universo. Gusto kong makita kung kaya mong pigilan ang aking kalooban. Si Chinshu ay parang isang demonyong Diyos. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong universo. Hindi ko magawang gisingin ang aking maliit na universo. Ang katawan ni Hansen ay nababalot ng purple na liwanag, ngunit naririnig ng lahat ang kanyang boses. Hindi ba niya ginaising ang isang maliit na universo? Nagbago ang mukha ni Chaos. Mukhang mapait si Crepe Myrtle. Hindi pa rin ba sapat ang pagsupil ng Evolution Wall para gisingin ang kanyang katawan? Sobrang laki ng universo, sabi ni Hansen. Hindi sapat ang laki ng puso ko. Hindi ko kayang panatilihin ang napakaraming bagay sa loob. Ang mayroon lamang ako ay ang aking mga barya. Ngayon, ibibigay ko ang mga ito sa iyo. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki at pinaputok ang isang barya kay Chinshu. Sa purple na universo, ang barya na iyon ay naging isang matalino at natatanging showcase. Dumaan ito sa purple air at patuloy na umiikot patungo kay Chinshu na may parehong panig na kumakaway. Nagyelo ang mga mata ni Chinshu sa lugar. Ang purple na liwanag ng buong universo ay pupunta sa barya. Sinusubukan nitong pigilan ang pagsulong ng barya. Mabilis na umiikot ang barya, at hindi ito tumitigil. Ipinapakita nito ang harap at likod nito, na ibinabalik ang purple na liwanag. Ang barya ay parang isang gintong kidlat na dumadaloy sa kalawakan. Sumugod ito sa harap ni Chinshu nang hindi bumabagal kahit isang segundo. Sumimangot si Chinshu. Ibinuka niya ang kanyang kamay at sinubukang hawakan ang barya. Tiningnan ni Chinshu ang barya at nagtanong, iyon ba ang kapangyarihan ng The Story of Genes? Napakakaiba. Hindi ito kayang kontrolin ng aking mga kapangyarihan ng universo. Mukhang luma ang barya. Mayroon lamang ang bilang na isa sa harap nito. Mukhang nagkakahalaga lamang ito ng $1. Gustong baligtarin ni Chinshu ang barya at tingnan kung ano ang nasa likod, ngunit napansin niyang nakadikit ang barya sa kanyang kamay. Hindi niya ito kayang baligtarin. Tiningnan ni Hansen si Chinshu at sinabi, hindi. Hindi ito ang kapangyarihan ng The Story of Genes, ngunit maaari mo pa ring sabihin na ito iyon. Sinasabi mo ba na ang The Story of Genes ay bahagi mo, ngunit hindi ito bahagi ng The Story of Genes? Gaano katalino si Chinshu? Agad niyang naintindihan si Hansen. Oo, sabi ni Hansen.
Nangangahulugan iyon na sa pamamagitan ng pagsira nito, wawasakin ka rin. Hindi ba? Mukhang kakaiba si Chinchu. Kumikislap ang kanyang mga mata. Isang purple na usok ang nagsama-sama sa kanyang katawan. Parang may demonyo na sumasakop sa kanyang katawan. Kinuyam ng mahigpit ni Chinchu ang kanyang palad. Sumabog ang isang nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang kamao. Sisirain niya ang barya hanggang sa maging alikabok. Sa susunod na segundo, nagbago ang mukha ni Chinchu. Nagsimula siyang magmukhang malungkot. Nanginginig ang kanyang kamao. Gumagalaw ang kanyang mga daliri. May lumabas na ginto, bahagharing liwanag mula sa mga puwang sa kanyang mga daliri. Ang purple na liwanag ng kanyang katawan ay pupunta sa barya ng napakabilis. Ito. Anong klaseng kapangyarihan ito? Nagbago ang mukha ni Chinchu sa isang nakakatakot na bagay. Ang buong katawan niya ay nakulong ng barya na ito. Sinipsip ito sa barya. Ginamit ni Chinchu ang bawat kapangyarihan na kaya niya, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang katawan na masipsip sa barya. Hinawakan ni Chinchu ang kanyang braso. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting sinisipsip sa barya. Sinabi sa kanya ni Hansen, bagaman hindi ko ginaisang ang isang maliit na universo, kaya kung kainin ang anumang universo na pipiliin ko. Kabilang doon ang iyong maliit na universo. Siguro hindi na ako tao. Paano naging posible ang ganoong bagay? Nanginig ang mga mata ni Chinchu, ngunit saglit lamang. Sa susunod na sandali, kumilos ang kabilang kamay ni Chinchu na parang kutsilyo upang putulin ang braso na may kamay na may hawak na barya. Walang silbi iyan. Umiling si Hansen. Pinutol ni Chinchu ang kanyang braso, ngunit sinipsip ang kanyang braso sa barya. Hindi pa rin nakatakas ang katawan ni Chinchu sa pagsipsip ng barya. Sinisipsip pa rin siya. Nahuhulog ang kanyang katawan sa barya. Gaano man karaming kapangyarihan ang kanyang isinabog, hindi siya makatakas o maitanggi ang puwersa ng pagsipsip ng barya. Bigla, kalahati ng kanyang katawan ay sinipsip na malapit sa barya. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Hindi ko talaga inaasahan ito. Sobrang lakas ng kapangyarihan ng The Story of Genes. Kung alam ko lang ito noon pa. Bakit pa ako mag-abala na kunin ang Geno Prototype Armor? Hindi ko inaasahan ito. Matatalo ako sa sarili kong Geno Art. Tumawa ng baliw si Chinchu. Ang kanyang tawa ay medyo kakaiba. Medyo malungkot, ngunit medyo masaya rin. Hindi mailarawan ng isa kung anong klaseng ngiti ang meron siya. Oo, natalo ka sa sarili mo, sabi ni Hansen. Hindi pa ako talo. Kahit na mamatay ako, kung kayang maging masaya ni Warner, sapat na iyon. Tiningnan ni Chinchu ang Geno tablet at si Warner. Masaya siya at sinabi, Warner, Palm. Kahit na wala na si kuya, kailangan mong patuloy na mabuhay ng masaya. Nako, nagbago ang mukha ni Crepe Myrtle. Gusto niyang paalalahanan si Hansen tungkol sa isang bagay, ngunit huli na. Nang makita si Chinchu na umubo ng dugo, isang purple na dugo ang dinura sa Geno tablet. Halos sabay, ang katawan ni Chinchu ay ganap na sinipsip sa barya. Ipinakita ng barya na iyon ang likod nito ngayon. Mayroong isang purple na anino sa likod ng barya. Iyon ang mukha ni Chinchu. Sa likod ni Chinchu ay isang universo na parang isang bituin. Diyos! Isang unibersong barya. May isang boses sa utak ni Hansen, ngunit hindi siya nag-abala na pakinggan ito. Inabsorb ng Geno tablet ang purple na dugo na dinura ni Chinchu. Bigla itong nagsimulang tumakbo ng baliw. Gumuho ang oras at espasyo ng universo. Parang katapusan na ng mundo. Naku! Ang Geno tablet ang kumokontrol sa universo. Patay na si Chinchu, ngunit inactivate niya ang self-destruct command ng Geno tablet, na siyang huling paraan. Ang buong universo ay ililibing kasama ni Chinchu. Mukhang mapatla ang mukha ni Light Goddess. Hindi gusto ni Chinchu na mag-self-destruct ang Geno tablet, sabi ni Crepe Myrtle. Gusto niyang ibalik ang universo sa panahon ni Warner. Nagngangalit ng ngipin si Moment God at sumigaw, Hansen. Magmadali ka at pigilan ang Geno tablet. Hindi ito maaaring hayaan na magpatuloy. Nasira ang Geno Hall. Walang saysay, sabi ni Crepe Myrtle. Si Chinchu lamang ang makakapag-utos sa Geno tablet. Patay na si Chinchu. Walang makakapag-utos sa Geno tablet. Kung gusto mong wasakin ang Geno tablet, nangangahulugan ito na wawasakin mo ang universo. Kung hindi mo ito wawasakin, sa pamamagitan ng Geno tablet na kumokontrol sa universo ngayon, ibabalik nito ang universo sa panahong iyon. Nangangahulugan iyon na tapos na ang lahat para sa lahat ngayon. Sobrang lungkot ng lahat ng God Spirits. Ang buong universo ay puno ng mga apokaliptikong sigaw. Hindi mahalaga kung ang mga tao ay mula sa universo ng mga kaharian o sa Geno Universe, dahil maraming lugar ang bumabagsak. Hindi mabilang na mga espiritu ang bumigay at namatay sa sakuna. Ang mga espiritu ay parang mga bituin na sumisikat sa ibabaw ng dagat. Lahat sila ay lumipad sa Geno tablet.
Hansen, iligtas mo muna si Bauer. Masasabi ni Chaos na hindi mapipigilan ang pagbaliktad ng universo. Gusto niyang iligtas muna ni Hansen si Bauer. Ililigtas ko si Bauer, ngunit ang kailangan kong iligtas ay hindi lamang si Bauer. Inabot ni Hansen ang kanyang kamay at hinaila ang isang orasan na bato mula sa kanyang bulsa. Kumatok siya sa ibabaw ng orasan na bato at sinabi, sa ngalan ni Dolyar, isang langit na puno ng lahat ay makikinig sa akin. Gawing bumalik sa normal ang lahat. Sa pamamagitan ng boses ni Hansen, biglang tumigil ang baliw na tumatakbong Geno tablet. Sa susunod na segundo, ang Geno tablet na sumusipsip sa lahat ay biglang dinura ang kapangyarihan na kasisipsip lamang nito. Ang universo na winasak ng pagbaliktad ay nagsimulang mabuhay muli. Ang isang langit na puno ng lahat at lahat ng nilalang ay naramdaman na bumalik ang kanilang mga kapangyarihan. Naging masigla muli ang kalawakan. Ito ay isang napakasayang okasyon. Itinaas ng lahat ang kanilang mga ulo sa kalangitan at tiningnan ang anino ng Geno tablet. Ang anino ay sinunog sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga utak. Hindi nila ito makakalimutan. Kabanata 3462, Wakas, Epilogue. Sa isang walang pangalang isla, nagbabakasyon si Hansen at ang kanyang pamilya. Yanran, gusto mo bang kainin ito? Ibinaba ni Hansen ang isang piraso ng inihaw na karne sa harap ng isang 7 o 8 taong gulang na babae. Iminulat ng maliit na babae ang kanyang mga mata. Tinanggap niya ang karne, kinain ito, at sinabi, malaking tito, sinabi ko na hindi talaga tayo dapat magsama. Hindi ko gusto ang makasama ang isang tito, gaano man kabuti ang pagtrato mo sa akin. Pero gusto ko si Lolita. Ikinuyom ni Hansen ang kanyang mga mata at ngumiti. Malaking tito, masyado kang nanood ng masamang hentai. Kinuyam ng maliit na babae ang kanyang mga labi. Siguro. Nagkibit balikat si Hansen. Patuloy niyang niluluto ang pagkaing dating gustong-gusto ni Jianran. Bago kinuha ni Chinshu ang katawan ni Human King at igiit ang kontrol ng Geno tablet, pinadalisay ni Hansen ang espiritu ng Geno tablet at ginamit ang Geno tablet. Hindi alam ni Chinshu na sa loob ng 33 laban, inilipat ng Geno tablet ang kanyang tunay na espiritu kay Hansen at sa kanyang Sky Clock. Kaya, nagawang gamitin ni Hansen ang Sky Clock's Geno tablet Real Spirit upang patigilan ang Geno tablet sa pagbaliktad ng oras at espasyo. Sa ganitong paraan, hindi kailangang gumuho ang universo. Ngunit ang Coschain ay nasira ng labis. Marami ang hindi na mabawi, kaya hindi bumalik ang universo sa dati bago binaliktad ang oras. Si Jianran ay isang pangunahing halimbawa nito. Ibininalak siya sa isang 7 o 8 taong gulang na babae, na nakalimutan ang lahat ng nangyari sa kanya pagkatapos ng edad na iyon. Hindi siya naniniwala na si Hansen ang kanyang asawa, at hindi siya naniniwala na sina Little Flower at Linger ang kanyang mga anak. Nag-isip si Hansen ng maraming paraan upang kumbansihin siya. Maliban kung si Hansen ay maaaring maging tulad ni Chinshu at baliktarin muli ang oras at espasyo, walang ibang paraan upang ibalik si Jianran sa dati. Pero hindi si Hansen si Chinshu. Ang kanyang katawan ay walang maliit na universo. Hindi niya kayang gawin ang ginawa ni Chinshu at baliktarin ang oras. Itigil. Itigil mo. Sumisigaw ng malakas si Sky Clock mula sa dagat. Ginagamit ito ni Bauer at Linger na parang surfboard sa dagat. Bagamat ang Sky Clock's Geno tablet Real Spirit ay maaaring bumalik sa Geno tablet, ayaw nitong bumalik. Handa itong manatili sa loob ng Sky Clock. Nakatihaya sa dalampasigan sina Small Cat at Little Silver. Tinatamasa nila ang sikat ng araw. Sobrang tamad nila na hindi man lang sila mukhang gising. Oh, dalawang prinsesa. Narito na ang mga juice na gusto nyo. May bawtay si Ship sa leeg. May hawak siyang plato. Mukha siyang napaka-sexy habang naglalakad siya papunta kina Small Cat at Little Silver. Naglaro si Little Star sa dagat. Gumawa siya ng malalaking alon para paglaruan ni Linger at Bauer. Nakasuot si Exy Chinking ng isang damit na may bulaklak at ilang beach pants. Nakasuot siya ng salamin sa mata na karaniwan niyang ginagawa, at may nakasabit na cigar sa kanyang bibig. May easel sa kanyang harapan. May hawak siyang panulat, ngunit hindi alam kung ano ang kanyang iginuguhit. Abala sina Zero at Little Angel sa paglilingkod sa ibang tao. Parang dalawa silang abalang butler. Bagamat sinabi sa kanila ni Hansen na maaari silang humiga at tamasahin ang kanilang mga buhay, hindi pa rin sila nagbakasyon at nagtatrabaho sa lahat ng oras. Tila nasanay na sila sa ganitong uri ng buhay. Nakatihaya si Little Gold Gold sa tabi ni Jianran. Mahimbing itong natutulog, ayaw magising buong araw. Marunong ka talagang sulitin ang iyong buhay, sabi ng isang eleganteng lalaki habang papalapit siya. Ikaw at ang iyong buong pamilya ay dumating para sa isang bakasyon, at hinayaan mo ang iba na maglinis pagkatapos mo. Saan ka nakahanap ng oras para pumunta rito?
Tiningnan ni Hansen si Crepe Myrtle na may pagkabigla. Masamang nasira ang universo. Isinuko ng Geno tablet ang kontrol ng universo dahil sa Sky Clock, kaya nakialam ang Geno Hall upang kontrolin muli ang universo. Maraming bagay sa universo ang nangangailangan ng atensyon ni Crepe Myrtle at ng iba pang God Spirits upang ayusin. Hindi interesado si Hansen na maging pinuno ng universo. Hindi siya handang kontrolin ang universo. Sapat na ang sakit ng ulo na ibinigay sa kanya ng Space Garden. Hinayaan niya sina Qin Zuan at Wang Fujing na manatili doon at pamahalaan ito para sa kanya. Gayunpaman, hindi mapigilan ang pag-usbong ng mga tao sa mga santuwaryo. Sa kabila ng hindi paggusto ni Hansen na kontrolin ang universo, naghintay siya sa bawat henerasyon ng mga tao na ipinanganak sa mga santuwaryo. Oras na lamang bago kontrolin ng mga tao ang universo. Hindi rin kita gustong makita, ngunit may isang bagay akong dapat sabihin sa iyo. Umupo si Crepe Myrtle sa tabi ni Hansen. Kumuha siya ng isang hiwa ng karne na mahusay na niluto ni Hansen at nagsimulang kumain. Malaking tito, mag-usap muna kayo. Pupunta ako at makikipaglaro kay Bauer. Tumayo ng maayos si Jianran at tumakbo sa dagat. Pinanood ni Crepe Myrtle na umalis si Jianran at nagtanong, wala na bang ibang paraan? Kung wala kang paraan para ayusin ito, bakit ako magkakaroon ng paraan? Sagot ni Hansen. Kailangan ko na lang siyang hintayin na lumaki bago ko muling ituloy ang kanyang puso. Mukhang hindi yun magiging madali, sabi ni Crepe Myrtle na may tawa. Hindi niya gusto ang mga tito ngayon. Kaya, sabihin mo sa akin, pumunta ka ba rito para pagtawanan ako? Iminulat ni Hansen ang kanyang mga mata sa kanya. Ibinawi ni Crepe Myrtle ang kanyang ngiti at seryosong sinabi, ang unibersong barya na iyong binanggit. Ginamit ko ang kapangyarihan ng Geno Hall upang suriin ito, ngunit ang mga batas ng universo ay masyadong nasira ngayon. Maraming lugar at bagay na hindi alam, kaya hindi namin ito mahanap. Sumimangot si Hansen. Ginamit niya ang barya upang supulan si Chinshu. Kinain niya ang maliit na universo ni Chinshu. Ito ay naging isang unibersong barya. Noong panahong iyon, gusto lamang niyang pigilan ang Geno tablet sa pagbaliktad ng oras at espasyo. Hindi niya kinuha ang unibersong barya. Nang bumalik siya upang hanapin ito, nawala ang unibersong barya. Ngayon, hindi pa rin alam ni Hansen kung anong punto o merito ang mayroon ng unibersong barya. Hindi rin niya alam kung saan ito napunta. Umiling si Crepe Myrtle. Mukha siyang seryoso habang sinasabi niya, kung dahil hindi mo ito mahanap, hindi iyon malaking bagay. Ngunit pinaghihinalaan ko na may ginawa ang isang tao. Kinuha nila ang unibersong barya. Pinaghihinalaan din iyon ni Hansen, ngunit hindi niya maisip kung sino ang maaaring kumuha ng unibersong barya. Tiningnan ni Hansen si Crepe Myrtle at nagtanong, sino sa tingin mo ang kumuha ng barya? Ang mga mata ni Crepe Myrtle ay parang mga bituin. Sila ay napaka-misteryoso. Hindi siya nagsalita. Pagkalipas ng mahabang panahon, tumingin siya sa dagat. Parang hindi siya nakikinig. Sa wakas ay sinabi niya, hindi ko maisip kung sino ang maaaring kumuha ng unibersong barya sa ganitong panahon. Tiningnan ni Hansen si Crepe Myrtle at nagtanong, ayaw mo bang isipin ito, o hindi mo lang alam? Hindi ko alam. Tumingin pa rin si Crepe Myrtle sa walang katapusang dagat. Kasabay nito, sa isang bumagsak at gumuho na lugar ng oras at espasyo, isang anino ang pumasok sa isang no man's land. Kung nakita ni Hansen ang anino, labis siyang magugulat na sisigaw siya. Si Ancient Devil, na matagal nang patay. Lumilipad si Ancient Devil sa kalawakan. Hindi nagtagal, sa gitna ng lahat ng kawalan na iyon, nakakita siya ng isang lumulutang na isla. Ang islang iyon ay may mga bulaklak, damo, at isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. May tela sa maliit na bahay na iyon na gawa sa kahoy. Isang malaking salita ang nakasulat sa tela, kapalaran. Malapit sa tela, umiinom ng tsaa ang isang lalaking may puting buhok. Walang maniniwala na sa nasirang sona ng kalawakan, mayroong lugar na tulad nito. Ginoo, narito na ang mga bagay na gusto mo. Dumating si Ancient Devil sa bahay na gawa sa kahoy at yumuko sa matandang umiinom ng tsaa. Kasabay nito, naglabas siya ng isang barya sa harap ng matandang may puting buhok. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, kailangan kong magpasalamat sa iyo, tahimik na sinabi ng matandang may puting buhok pagkatapos tanggapin ang barya. Kung wala ka, walang magiging Ancient Devil. Ito ang dapat kong ginagawa. Mukhang magalang si Ancient Devil. Hinayaan kitang sundan si Little Chaos hanggang sa matapos ang pagsubok, pagkatapos ay dapat kang palayain, sabi ng lalaking may puting buhok habang nilalaro niya ang barya. Ang kanyang mga kamay ay gumuguhit ng isang simbolo ng Star Universe. Mukha siyang kakaiba habang nagsasalita siya. Hindi ko inaasahan na ang mga pagsubok ay magbubunga ng isang aksidente. Nakalaya si Human Alpha, at ginulo niya ang maraming bagay.
Paumanhin ako. Sa kabutihang palad, sa huli, naibalik na ang mga bagay sa tamang landas. Mayroon na tayong pahintulot na pumasok sa pintong iyon. Mukha ring kakaiba si Ancient Devil. Hindi namin naisip na ang iyong aksidenteng chess move ay makukumpleto ang iyong kalooban. Ang matandang may puting buhok ay mukhang napakakaiba. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi niya, pagkatapos ng laban ni World King God, dapat na natapos na ang buhay ni Little Hansen. Binaliktad ko ang langit at binago ang lahat ng kapalaran upang makapagpatuloy siya. Ngunit isa na siyang lalaking walang buhay. Walang makakapredict sa kanyang kinabukasan ngayon. Hindi ko inaasahan na magiging gene consumer siya. Mapalad na hindi siya ambisyoso at hindi papasok sa pintong iyon. Kung hindi, haha, pagkatapos sabihin iyon ng matandang may puting buhok, kakaiba siyang tumawa. Tumigil siya sa pagsasalita. Hinawakan niya ang tela na tungkol sa kapalaran at pinunit ito sa dalawa gamit ang isang kamay. Parang pinaghiwalay ang mundo. Isang lumang misteryosong pinto ang lumitaw sa kalawakan. Kung titingnan ng isa ng mas malapitan, malalaman ng isa na ang gininto ang pinto ay ang parehong gininto ang pinto na kayang pakawalan ni Golden Growler. Ginoo, papasok ka ba talaga? Tiningnan ni Ancient Devil ang matandang may puting buhok na nakatayo sa labas lamang ng gininto ang pinto. Mukha siyang nag-aalangan. Tumingin muli ang matandang may puting buhok kay Ancient Devil. Sa tingin ko alam mo na ang sagot. Hindi ako siya. Oo, ngunit ikaw ay ikaw. Ano man ang mangyari, para sa akin, pareho lang. Ibinaba ni Ancient Devil ang kanyang ulo pagkatapos magsalita. Gusto kong makita kung saan niya gustong pumunta, at kung anong klaseng mundo ito, sabi ng matandang may puting buhok. Hawak niya ang barya at itinapon ito sa gininto ang pinto. Ang gininto ang pinto ay may slot na eksaktong akma sa barya. Sa sandaling dama po ang barya sa gininto ang pinto, nagkaroon ng ingay na, katsa. Nagsimulang bumukas ang gininto ang pinto. Kasabay nito, naglabas ang gininto ang pinto ng isang kakaibang ingay. Ang pinto patungo sa mga santuwaryo ay nabuksan na. Aalis ka na ngayon sa mga santuwaryo at mawawala ang lahat ng proteksyon. Ginoo. Nang makita ang matandang may puting buhok na naglalakad sa gininto ang pinto, hindi napigilan ni Ancient Devil na sumigaw. Hindi lumingon ang matandang may puting buhok. Tumigil siya at tahimik na sinabi, huwag mong sabihin sa iba ang tungkol sa akin. Magpanggap ka na hindi ako nag-exist. Kahit kay Ginoong Pinuno. Tanong ni Ancient Devil na may mapait na tingin. Sinabi ng matandang may puting buhok, hindi ako siya. Patay na ang lalaking gusto niya. Nagpatuloy siya at pumasok sa gininto ang pinto. Boom! Boom! Wakas! Maraming salamat sa pagsubaybay. At natapos natin ang Super Gene.